Please like, share, and subscribe. My Master. Kabanata 611 hanggang 620. Ang tulala na unggoy na si Dudo ang prinsipe. Sa sandaling lumabas si Hao Dudo, nakita rin niya si Bai Qi. Naramdaman niyang Yian ang isang aura na lumabas mula sa Hao Dudo. Isang napaka-espesyal na aura. Sa sandaling ito, biglang naalala niyang Yian ang pagpapakilala ng antas ng mga halimaw sa mana ng kanyang amo. Ayon sa mana, mayroong natural na presyon ng dugo sa pagitan ng mga monsters, lalo na sa pagitan ng parehong uri, ang hindi nakikitang presyon ng dugo ay ang pinakahalata. Ang dugo ng mga high-level na halimaw ay natural na pumipigil sa mga mababang antas ng halimaw ng dugo, at ito ay napakahalata sa pagitan ng parehong uri at ng parehong angkan. Ito ay walang kinalaman sa lakas ng paglilinang, ito ay pulos likas na kalamangan na hatid ng antas ng talento sa dugo. Si Hao Dudo ay unggoy, at ang panganay na kapatid na si Bai Qi ay unggoy din. May koneksyon ba ang dalawa? Naisip niyang Yian sa kanyang puso. Sa oras na ito, lumitaw ang isang eksena na hindi inaasahan niyang Yian. Flop, flop. Dalawang magkasunod na tunog, ngunit ang panganay na kapatid na si Bai Qi at ang kanyang asawa ang parehong lumuhod sa kanyang harapan. Nagulat ito kay Yang Yian. Magsasalita pa sana siya para tulungan ang dalawa, narinig niyang nagsalita ang kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi. Napagtanto ni Yang Yian na ang nakatatandang kapatid na si Bai Qi at ang kanyang asawa ay hindi lumuluhod para sa kanya, ngunit para sa unggoy na si Dao Dao sa tabi niya. Nakaramdam siya ng sobrang panlulumo. Narinig lamang niya ang nakatatandang kapatid na si Bai Qi na nagsasalita, ngunit ang tunog ay hindi wika ng tao kundi wika ng hayop. Ungol, dagandong, dagandong. Hindi malakas ang boses, tunog lang ng normal na pagsasalita. Pagkatapos ay tumugon din ang unggoy na si Dao Dao, ungol, dagandong, dagandong. Umuungol, umuungol. Ang dalawang tao, dalawang unggoy, ay nagsimulang magsalita ng wikang hayop sa loob ng kalahating oras. Sa panahong ito, hawak-hawak ni Baisu ang dalawang maliliit na puting unggoy sa kanyang mga bisig, tahimik na nakaluhod sa isang tabi, na tila hindi siya ng ahas na bumangon. Ang dalawang maliliit na puting unggoy sa kanyang mga bisig ay napakaingay, ngunit mula nang lumitaw ang unggoy na si Dao Dao, hindi na sila gumawa ng ingay, at sila ay tahimik tulad ng mga pusa. Habang nag-uusap ang nakatatandang kapatid na si Bai Qi at Hao Dao Dao, ang munting monghe sa tabi ni Yang Yian ay bamulong, "Boss, itong unggoy mo ay mukhang hindi simple, lumuhad na ang dakilang puting unggoy ng Golden Core Stage, ano ang nangyayari?" Si Yang Yian ay malabo ng ilang sandali at hindi sumagot sa maliit na monghe, ngunit sinasabi niya sa kanyang puso, "Syempre hindi ito simple." Si Hao Dao Dao ay kabilang sa bloodline ng 4 na unggoy sa mundo, at isang prehistoric species. Hindi ito mas masahol pa sa maalamat na dragon at phoenix. Pagkatapos ay sa wakas natapos ang pag-uusap ni na Bai Qi at Hao Dao Dao. Matapos marinig ang mahinang dagandong mula sa bibig ni Hao Dao Dao, tumayo si Bai Qi at ang kanyang asawa. Nang makitang si Bai Qi at ang kanyang asawa ay lubos na gumagalang kay Hao Dao Dao, at may pagkamangha sa kanilang mga mata. Ngunit hindi masaya si Yang. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata at sinulyapan si Hao Dao Dao sa tabi niya, nagmumura sa kanyang puso, "Hao Dao Dao? Ngayon lang ako naging magkapatid sa kuya ko, at naging nakababatang kapatid ako noong bata pa ako. Ngayon lumabas ka, at lumuhad sa iyo ang kuya ko. Paano ko ito haharapin?" Si Yang ay puno ng sama ng loob kay Hao Dao Dao sa kanyang puso. Alam niya na pagkatapos na nakawin ni Hao Dudo ang spiritual peach sa Chen Kun Pot, ang kanyang bloodline ay bumagsak at umunlad. Ang resulta ay nagkaroon siya ng ilang uri ng koneksyon sa kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi. Nagkagulo ang mga henerasyon. Sa oras na ito, binigyan ni Hao Dudo si Yang Yiu ng pakiramdam na medyo mayabang. Pagkatapos makipag-usap ng wikang hayop sa kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi, tumalon si Hao Dudo sa balikat ni Yang Yiu. Hindi na nasisiyahan si Yang kay Hao Dudo, kaya't sinampal niya si Hao Dudo sa ulo at ginawa siyang sumilip at bumagsak sa lupa. Squeak, ngumisi si Hao Dudo kay Yang Yiu na may masamang tingin sa kanyang mukha. "Napakapangit mo kaya pinaluhod mo ang kuya ko sa iyo." Sa wakas ay nakaramdam ng kaunting balanse si Yang. Gayunpaman, sa oras na ito, nagmamadaling sinabi ni Bai Qi, "Kuya, huwag mo siyang patulan. Kuya, huwag kang mag-alala. Napakaingay ng unggoy na ito. Kapag hindi mo siya sinakta ng 3 araw, pupunitan niya ang bubong ng bubong." Pagkatapos noon, tumingin si Yang Yiu kay Bai Qi at sinabing, "By the way, kuya, sinabi mo lang ang beast language ng Demon Tribe, tama? Anong sabi mo?" Napaawang si Bai Qi at ang kanyang asawa nang makita at marinig nila ang karahasan ni Yang Yiu laban kay Hao Dudo.
Pagkatapos ay huminga ng malalim si Bai Qi, tumingin kay Hao Dudo na mukhang agrabyado, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Yiu bago nagsalita. Ngunit sa sandaling magsalita si Bai Qi, alam na ni Yang Yiu ang nangyayari. Brother, ang Hao Dudo na sinasabi mo ay ang Crown Prince na, ngunit sa sandaling magsalita si Bai Qi, alam na ni Yang Yiu ang nangyayari. Brother, ang Hao Dudo na sinasabi mo ay ang Crown Prince ng aking tribong unggoy. Masayang sabi ni Bai Qi. Ano? Corona. Prinsipe. Hao Dudo. Hindi makapaniwala si Yang Yiu sa kanyang narinig. Mataimtim na tumango si Bai Qi at sinabing, oo, siya ang prinsipe ng aming Ape Clan. Hindi maaaring mali ang pamana ng bloodline. Ito ba ang nangyari? Nalito si Yang Yian. Naisip niya na si Hao Dudo ay isang makulit na unggoy na nahuli niya sa kabundukan ng kanyang bayan. Nahuli siya dahil binubuli niya si Daor. Nang maglaon, sinabi ng kanyang amo na si Hao Dudo ay mula sa bloodline ng prehistoric Tumbi Ape, isa sa 4 na unggoy sa mundo. Kaya naman pinasuko siya ni Yang Yian at ginawa siyang spirit beast. Ngunit ngayon, sinabi ng kanyang sinumpaang kapatid na si Bai Qi na si Hao Dudo ang prinsipe ng kanilang Ape Clan. Biglang nagbago ang identity ng patay na unggoy. Parang mas cool pa sa amo niya. Mabagal na sinabi ni Bai Qi, sa memorya ng pamana ng dugo ng aking kapatid, mayroong isang utos ng ninuno na ang aking angkan ng unggoy. Ang araw kung kailan lilito ang prinsipe sa mundo ay ang araw kung kailan bumalik ang aking unggoy sa 3 kaharian. Meron. Maraming angkan ng unggoy sa mundo, ngunit may 4 na uri ng angkan ng unggoy na may pinakamarangal na bloodline, na kilala bilang 4 monkeys of the world. Mayroong 5 immortal sa Jotian, ang mga Diyos ng langit at lupa, mga tao at mga multo, at 5 mga insekto, katulad ng mga kaliskis, buhok at balahibo. Ang 4 na unggoy na nasa mundo ay hindi langit o lupa, hindi Diyos o tao o multo, hindi rin sila kuliglig, kaliskis, buhok, balahibo, o insekto. Hindi sila inuri sa 10 kategorya, ngunit tumalon na mula sa 3 kaharian at 5 elemento. Ang 4 na unggoy na nasa mundo ay pawang makapangyarihan at may kanya-kanyang kakayahan. Ang una ay ang Lingming Stone Monkey, na mahusay sa pagbabagong anyo, alam ang panahon, alam ang mga bentahe ng lupain, at maaaring ilipat ang mga bituin at baguhin ang mga konstelasyon. Ang pangalawa ay ang Red-Botted Horse Monkey, na nakakaalam ng yin at yang, nakakaalam ng mga gawain ng tao, magaling pumasok at lumabas, at umiiwas sa kamatayan at nagpapahaba ng buhay. Ang pangatlo ay ang Tumbi Ape Monkey, na kayang hawakan ang araw at ang buwan, paliitin ang libu-libong bundok, makilala ang mabuti at masama, at makipaglaro sa langit at lupa. Ang pang-apat ay ang 6-eared macaque, na magaling makinig, marunong mag-obserbo ng katwiran, alam ang nakaraan at ang hinaharap, at naiintindihan ang lahat. Ang 4 na dakilang angka ng unggoy na ito ay ang mga emperador ng angka ng unggoy sa inner room ng mundo, na kilala rin bilang Lingming Stone Monkey King, ang Red-Botted Horse Monkey King, ang Tumbi Ape Monkey King, ang 6-eared macaque King, at ang 4 na royal clans ng Monkey Clan. Nakakalungkot lang na nawala ang 4 na royal clan sa 3 realms sa hindi malamang dahilan. Ang aming ninuno ng unggoy ay ang Tumbi Ape, ngunit sa kasamaang palad, dahil sa mga pagbabago sa mundo, ang tunay na Tumbi Ape clan ay wala na. Ang inheritance memory na lang ang natitira sa bawat bloodline ng unggoy. Sa tuwing makakasalubong ng unggoy ang bloodline ng unggoy na Tumbi, tutugan ito ng dugo, kaya naramdaman nito ang kanyang Royal Highness the Crown Prince sa unang pagkakataon. Sa memorya ng pamana ng dugo, sinabi ng ating emperador na kapag lumitaw muli ang linya ng dugo ng Tumbi Ape sa hinaharap, ito ang magiging korona ng prinsipe ng Tumbi Ape, at ito rin ang oras para bumalik ang angkan ng unggoy sa entablado ng 3 realms. Kaya, mahal kong kapatid, mangyaring huwag mong talunin ang ating Crown Prince sa hinaharap para sa iyong kapakanan. Pagkatapos magsalita ni Bai Qi, siyang naman ang kibot ng bibig. Bumulong siya sa kanyang puso, bullshit monkey Crown Prince, Hao Dudo, ang idiot na ito ay ang spirit beast ko, kaya niya akong talunin kung gusto niya. Kahit na iniisip ito ni Yang Yiu, kailangan pa rin niyang magbigay ng mukha sa kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi. Ngumiti siya at sinabing, tingnan mo ang sinabi mo, kuya. Hindi ako magpapatalo sa mga unggoy sa hinaharap. Pero sigurado ka ba talaga na ang patay na unggoy na ito ang prinsipe ng iyong Ape Clan? Ang pamana ng dugo ay walang kaparirikan. I am very sure na umaatungal ngayon lang ang dugo ng kapatid ko at ng dugo ng prinsipe. Hindi pa man tuluyang bumabalik ang dugo ng prinsipe sa kanyang ancestral bloodline, naniniwala ako na kapag lumaki siya sa hinaharap, siguradong isa siyang pure-blooded macaque. Ang mga salita ni Bai Qi ay puno ng kataimtiman. Napaawang ang bibig ni Yang Yiu, at tumingin siya kay Hao Dudo na may inosenteng tingin sa kanyang mukha, gustong tumawa ngunit hindi makapag-isip. Bigla siyang may naisip na tanong.
Siya ang amo ni Haududo, kaya si Haududo ang kanyang espiritual na hayop. Si Haududo ay naging prinsipe ng angkan ng unggoy, kaya masasabi bang siya, Yang, ang emperador. Pagkatapos pag-isipan ito, biglang nakaramdam si Yang Yiyu ng magandang kalooban, at sinabi sa sarili, mukhang kailangan kong maging mas mabait kay Haududo sa hinaharap. Paano kung umakyat siya sa trono at maging emperador sa hinaharap? Ako, bilang master, ay maaari pa ring bigyang kasiyahan ang aking pagkagumon sa pagiging emperador, di ba? Noong nagde-daydream lang si Yang, muling nagsalita si Bai Chi sa gilid, Kuya, sundan mo ako. Bibigyan kita ng regalo. Una, salamat sa pagligtas mo sa iyong asawa at mga anak. Pangalawa, sa ngalan ng buong angkan ng unggoy, nais kong pasalamatan kayo sa pagdala sa kanyang maharlikang prinsipe ng korona sa ating mundo. Kuya, hindi na kailangan, paulit-ulit na huminto si Yang Yian. Ngunit hinawakan ni Bai Chi ang kanyang pulso nang hindi nagsasalita at sinabing, mahal kong kapatid, hindi mo kailangang tumanggi. Ang Red Along ibibigay ko sa iyo ay regalo din ng Panginoon ng kuweba. Titingnan ko kung aling kayamanan ang angkop para sa iyo. Pagkatapos ay hinayla ni Bai Chi si Yang Yian at naglakad patungo sa isang sulok ng bulwagan ng walang sinasabi. Kabanata 612 Sun Moon Universe Armor. Walang magawa si Yang Yiu nang dalhin siya sa isang sulok ng bulwagan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Chi. Sa oras na ito, gumawa ng hand gesture si Bai Chi sa isang pader, at biglang napuno ng espiritual na enerhiya ang dingding sa kanyang harapan. Pagkatapos ay hinayla ni Bai Chi si Yang Yiu at hinampas sa pader. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Yang Yiu ang isang malaking pagbabago sa espiritual na enerhiya sa paligid niya, at pagkatapos ay dumaan siya sa dingding. Noon lang niya napagtanto na may isa pang universo, isang pinto. Nang matauhan siya, nakita niyang wala na silang dalawa sa bulwagan, ngunit lumitaw sa isang lihim na silid na 12-12 ng metro kwadrado. Sa kanyang harapan, nakita niya ang isang set ng baluti na naglalabas ng kulay ube at gintong liwanag. Nagustuhan agad ni Yang Yiu ang set ng armor na ito. Ngumiti si Bai Chi at sinabi, mahal kong kapatid, ito ang Red Along ibibigay ko sa iyo. Ang kuwebang ito ay natuklasan namin at ng iyong hipag 10 taon na ang nakararaan. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ako ang batang patriarch ng White Ape Clan sa Great Wilderness. Ang pagdating dito mula sa Great Wilderness ay talagang isang paglalakbay, at isa rin itong proseso na dapat pagdaanan ng bawat batang patriarch ng White Ape Clan. Ang kuweba na ito ay yungib ng isang dakilang tao. Nang matuklasan ko, dito ako tumira kasama ang iyong hipag, naghihintay sa pagsilang ng bata. Sa orihinal, may ilang likas na kayamanan sa sikretong silid, ngunit ginamit ko ang mga ito sa paglipas ng mga taon upang tulungan ang iyong hipag na pangalagaan ang kanyang pagbubuntis. Ngayon ang tanging natitira ay ang baluti na ito. Ito ang baluti ng sangkatauhan, at ito ay hindi angkop para sa akin na magsuot. Ibibigay ko sa iyo kuya. Sana magustuhan nyo. Kahit na hindi ko panahawakan ang battleship na ito, alam kong hindi ito isang ordinaryong bagay. Ang pangmatagalang espiritual na enerhiya ay maaaring sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang mapangalagaan ang baluti mismo. Napaka-espiritual sa pakiramdam. Ito ay lumiliko na mayroong isang proteksyon na paghihigpit dito. Kinailangan ko ng 10 taon upang masira ang paghihigpit ng baluti. Eto na, para ma-unlock ang restriction ng armor na ito, ang iyong hipag ay inatake ng Black Frost Python at ng Red Flame Giant Eagle nang lumabas siya sa pagkakataong ito. Sa kabutihang palad, na-unlock ko ng maaga ang paghihigpit. Kung ito ay isang hakbang mamaya, natatakot ako na ang iyong hipag at ang bata ay hindi ito makikita. Sinabi ito ni Bai Chi na may bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yian ang tunay na dahilan kung bakit nasugatan si Bai Su. Ito pala ay ang lahat ay sanhi ng baluti na ito. Umiling si Yang Yian at sinabing, Kuya, hindi ko kaya. Kinailangan mo ng 10 taon upang mabuksan ang pagbabawal sa baluti na ito, at halos ikamete ng aking hipag. Masyadong mahal. Hindi ko kaya. Umirap si Bai Chi at sinabing, ayokong marinig na may sasabihin kang hindi nararapat sa hinaharap. Kukunin ko. Demonyo ako at sinasabi ko ang gusto kong sabihin. Wala akong kasing daming iniisip gaya ng mga tao. Huwag ka nang magsalita pa. Naayos na. Maaari mong pinuhin ang baluti na ito sa ibang pagkakataon. Tayo. Pag-usapan ito. Bagamat sumugod ako sa oras upang patayin ang Black Frost Python at ang Red Flame Giant Eagle at nailigtas ang iyong hipag, siya ay nasugatan din at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak ay nadawit. Kung hindi dahil sa iyo, pagsisisihan ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay at hindi magkakaroon ng kapayapaan. Kung ikukumpara sa kabaitan mo sa pamilya ko, hayaan mo ang isang piraso ng baluti, kahit 10 o 100 piraso ay hindi mapapantayin.
Kung kaya mo, hindi man lang ako sisimangot kahit hilingin mong ailay ko ang buhay ko. Higit pa rito, ikaw ang Panginoon ng aking prinsipe ng angkan ng demonyo. Kahit medyo nakakahiya sabihin, it's the fact after all. Sa hinaharap, ang angkan ng demonyo at ang angkan ng unggoy ay tiyak na makakasama mo, mahal kong kapatid. Mayroong isang hindi malulutas na bono. At tungkol sa pagiging sworn brothers natin, huwag mong sabihin kahit kanino. Alam ko rin ang ilan sa mga tuntunin ng iyong lahi ng tao. Kung inakusahan kanila na may lihim na pakikitungo sa lahi ng demonyo, mahihirapan kang maglakad sa Mountain and Sea Realm. Nang sabihin ito ni Bai Chi, hindi napigilan niyang Yiyo napigilan siya at sinabing, Kuya, masyado mo akong minamaliit. Hindi banggitin na ako, si Yang Yiyo, ay hindi katutubo ng Mountain and Sea Realm, ngunit isang tao mula sa 9 provinces of the earth. Kahit na ganoon ang kaso, ano? Sino ang makakaimpluwensya sa akin na gumawa ng mga bagay? Ikaw ang aking nakatatandang kapatid, tayo ay sinumpaang magkakapatid, at ang langit ay aking mga saksi. Ito ay isang tiyak na katotohanan. Walang hindi masabi, kung sino man ang gustong manggulo ay maaring lumapit, kung may manggahas na akusahan ako ng ating kapatiran sa hinaharap, hindi ako magdadalawang isip na baligtarin ang mga bundok at dagat. Labis na naantig si Bai Chi nang marinig niya na labis na nagmamalasakit si Yang Yiyo sa kanilang sinumpaang kapatiran, at sinabi niya na may pulang mata, Okay, ako, Bai Chi, ay maaaring maging magkakapatid sa aking kapatid sa buhay na ito, at mamamatay ako ng walang pagsisisi. Hinding-hindi kita pababayaan sa buhay na ito. Huwag na natin pag-usapan. Kapatid na ko, humayo ka at pinuhin ang hanay ng baluti na ito, at lalabas ako upang protektahan ka. Si Yang Yiyo ay hindi isang mapagkunwari na tao. Alam na tapat ang kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Chi, hindi na siya tumanggi. Pagkatapos lumabas ni Bai Chi sa secret room, lumapit si Yang Yiyo sa armor, iwinagayway ang kanyang mga daliri, at isang patak ng dugo ang nahulog sa armor. Casual niyang inihagis ang tunay na apoy at pagpino ng mga galaw ng kamay at nagsimulang pinuhin ang baluti. Sa totoo lang, nagustuhan niya ang baluti na ito sa unang pagkakataon na nakita niya ito. Upang maging tumpak, ito ay isang kumpletong set, na may mga helmet, nakasuot, at mga bota. Nag-flash ito ng mahinang liwanag na kulay ube ginto. Nang ang asensya ng dugo ay tumulo sa tunay na apoy ng baluti, ang buong baluti ay kumikinang ng kulay ube at ginto, at ang liwanag ay napakaliwanag. Boss! Ang isang dagandong ay nagmula sa baluti, tulad ng isang mahabang selyadong espada na hindi natatatak. Pagkatapos, lumitaw ang lila at gintong rune sa armor. Bagamat hindi nakilala ni Yang Yiyan ang bawat rune, nararamdaman niya na puno ito ng mga sinaunang pagbabago. At naglabas din ito ng walang katapusang layunin ng pagpatay. Nang ang kaluluwa ni Yang Yiyan ay naglalabas ng layuning ito ng pagpatay, nagsimula itong magulong. Maingat na pakiramdam ito, maaari mong madama ang isang pakiramdam ng malungkot na layunin ng pagpatay mula sa baluti na ito, at mayroon ding hininga ng mga bangkay at dugo. Sa isang iglap, alam ni Yang Yiyan na ang baluti na ito ay talagang hindi isang ordinaryong bagay. Ito ay isang baluti na may isang kwento, o ang dating may-ari ng baluti ay may isang kwento. Sa sandaling ito, kumukulo ang dugo ni Yang Yiyan, na parabang dinala siya sa isang sinaunang at engranding larangan ng digmaan sa pamamagitan ng hininga ng baluti, isang yugto kung saan ang walang katulad na malalakas na lalaki ang nangingibabaw sa mundo. Sa isang tiyak na sandali, nalaman ni Yang Yiyan na ang dagandong ng sandata ay palakas ng palakas, at talagang nagsimula itong tanggihan siya upang pinuhin ito, at ang tunay na apoy na kanyang natamaan ay nagpakita ng mga palatandaan ng muling pagkapatay. Nagulat siya at bumulwak ang isang subo ng dugo sa armor. Tumingin siya sa baluti at sinabi, hindi ko alam kung anong uri ng tao ang iyong dating amo o kung anong uri ng nakaraan niya, ngunit may isang bagay na gusto kong sabihin sa iyo. Kung susundin mo ako, hinding-hindi kita ililibing. Kung handa kang maging dalisay sa akin, maaari rin kitang pilitin na maging dalisay, ngunit pipilitin kitang gawin ito. Sa huli, ikaw ay patuloy na ililibing dito. Ayaw mo bang magpakitang muli sa mundo? Marahil ito ay ang kapangyarihan ng dugo, o ang baluti ay naunawaan ang sinabi ni Yang Yiyo, at pagkatapos ay hindi na ito tinanggihan. Naniniwala si Yang Yiyo na ito ang huli, ngunit lahat ng superior magic weapon at armor ay may espiritualidad, at ang armor na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay. Matapos matanggap ang baluti ni Yang Yiyan, mas mabilis itong napino. Sa nakakasilaw na purple gold na liwanag, naramdaman ni Yang Yiyan. Gulat sa isip niya at may dumating na mensahe. Tuwang-tuwa si Yang Yiyan sa isang sulyap. Walang alinlangan na ang impormasyon ay nagmula sa baluti. Sun Moon Universe Armor. Sabi ni Yang Yiyan sa sarili. Ito ang unang mensahe na nakita niya. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ni Yang Yiyan ang pagbabasa. Kung may mga naruroon, siguradong makikita nila ang laway na umaagos mula sa bibig ni Yang.
Totoo na si Yang Yian ay naglalaway mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa sandaling ito, dahil ang mga function ng Sun Moon Universe Armor ay puno ng mahiwagang kapangyarihan. Ang tala ng Sun Moon Universe Armor sa kanyang isipan ay ang lakas ng depensa ay tumaas ng 3 antas ayon sa paglilinang ng Master. Ibig sabihin, nasa early stage na siya ngayon ng Golden Core. Ang pagsusuot ng Sun Moon Universe Armor ay katumbas ng mahusay na pagiging perpekto ng yugto ng Golden Core. Ang isa pang benepisyo ay ang pagsusuot ng Sun Moon Universe Armor ay maaaring sumipsip ng espiritual na enerhiya ng mundo at ang pinakamataas na kapangyarihan ng araw at buwan upang mapunan muli ang defensive power ng armor. Hindi ito kumukonsumo ng marami sa sariling tunay na enerhiya ng may-ari, ngunit ito ay kamag-anak. Kung sobra-sobra ang paggamit niya ng totoong enerhiya, uubusin pa rin ito, ngunit kahit ganoon, laban na sa langit. Mayroon ding mga nakasuot na bota, na may epekto ng pagtaas ng bilis ng 30% na talagang isang kayamanan. Ang nakakalito lang kay Yang Yiyo ay hindi binanggit ng armor kung anong grade ito. Ito ba ay isang espiritual na sandata o isang immortal na sandata? Ngunit hindi mahalaga. Ang mahalagang bagay ay ang Sun Moon Universe Armor ay maaaring magbago sa paglilinang ng may-ari. Ibig sabihin, siya ay nasa maagang yugto na ngayon ng Golden Core, at ang pagtatanggol ng armor ay makatiis sa pag-atake ng Golden Core stage. Kung ito ay nasa gitnang yugto ng Golden Core, kung ito ay makatiis sa pag-atake ng Nascent Soul stage, hindi sigurado si Yang Yiyo, at malalaman niya pagkatapos subukan. Anyway, sa ngayon, very satisfied siya. Matapos basahin ang impormasyon tungkol sa Sun Moon Universe Armor sa kanyang isipan, isinagawa din ang paraan ng pagpino sa kanyang kamay. Hindi nakikita, si Yang Yian at ang baluti ay konektado. Gumalaw ang kanyang isipan, at sa sumunod na sandali, ang Sun Moon Universe Armor ay agad na naging purple gold airflow, umiikot at damapo sa kanya. Isang helmet ang lumitaw sa kanyang ulo, nakasuot ng baluti sa kanyang katawan, at nakasuot ng mga combat boots sa kanyang mga paa. Sa isang iglap, si Yang Yian ay nagbagong anyo bilang isang Mar-Engel na general. Chapter 613, kung hindi mo matalo ito, hindi nito maaalala. Aral nito. Habang nakasuot ang Sun Moon Universe Armor, talagang nakaramdam si Yang Yian ng labis na pagmamalaki, ngunit nang tumingin siya sa paligid, tila may kulang pa rin sa kanya. Pagkatapos ay nakita niyang kulang siya ng magic weapon, kaya iniunat niya ang kanyang kamay at kinuha ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Ngayon ay kumpleto na siya sa gamit. Noon pa man ay gusto ni Yang Yian na magkaroon ng sarili niyang set ng armor. Ngayon ay nakuha na niya ito sa wakas, at mukhang maganda ito. Kung ito man ay ang cool na hitsura, ang pangalan na, Sun Moon Universe Armor, o ang purple gold na kulay, nagustuhan niya ito. Siya ay nakakuha ng isang set ng malambot na baluti mula sa kuweba sa bayan ni Hao Dudu noon, ngunit ibinigay ito kay Zhao Nan para sa pagtatanggol sa sarili. Sa pag-iisip ng bayan ni Hao Dudo, naalala ni Yang Yian ang mga tagubilin ni na Si Kung Yuan at Si Kung Yuan. Si Kung Yuan ay mula sa Mountain and Sea Realm, namatay sa Earth, at sa wakas ay umupo sa kuweba kung saan naroon si Hao Dudo. Nakakuha si Yang Yian ng 3 recipe ng tableta at Yuan Shenjing mula sa mga Jade Sleep na iniwan ni Si Kung Yuan, at nangako rin kay Si Kung Yuan na pupunta siya sa Mountain and Sea Realm sa hinaharap, pumunta sa isang lugar na tinatawag na Ice and Snow Palace, at maghanap ng taong nagngangalang Zia Chan para magdala ng mensahe. Hindi nakakalimutan ni Yang Yian ang pangakong ito. Ngayong nakarating na siya sa Mountain and Sea Realm, gusto ni Yang Yian na magtanong tungkol sa Ice and Snow Palace para matupad ang pangako niya kay Si Kung Yuan. Matapos isipin ito, naisip ni Yang Yian ang sirena na si Zia Lulai. Sa Dragon Palace sa ilalim ng Yangtze River, ang malaking formation ay dapat na isang teleportation formation sa Mountain and Sea Realm ayon sa kanyang haka-haka. Maaaring nasa Mountain and Sea Realm din si Zia Lu. Kailangan niyang hanapin ang lahat ng mga matandang kaibigan na ito. Kung ito ang kaso, naisip ito ni Yang Yian at ayaw munang magmadaling bumalik pansamantala. Kailangan niyang hanapin ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan na dapat niyang mahanap bago siya makapunta. Gayunpaman, ang dalawa ay hindi nag-aaway sa isa't isa. Anyway, may target na ang daanan sa Mountain and Sea Realm. Sinabi ni Brother Zug na mayroong daanan ng Mountain and Sea Realm na nakatatak sa mga guho ng kanilang bayan sa Zug. Pagdating ng panahon, hanggat nakabukas ang selyo, natural na silang makakabalik. Sa kasalukuyan, nagpasya si Yang Yian na hanapin muna ang kanyang mga apprentice. Pagkatapos, sa pag-iisip nito, wala na si Yang Yian sa mood makipaglaro sa armor. Sa isang pag-iisip, ang Sun and Moon Armor ay automatikong nagtago sa kanyang katawan. Kapag ginamit niya ito, lilito siya hanggat iniisip niya na napaka-convenient. Pagkatapos ay lumabas si Yang Yian sa secret room. Sa lalong madaling panahon. Sa kanyang paglabas, nakita ni Yang Yian ang isang eksena na nagpalungkot sa kanya.
Nakita niya na si Hao Dudo ay inanyayahan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Chi na maupo sa pangunahing upuan. Sa harap niya ay isang malaking mesa ng mga bihirang espiritual na prutas, at iba pa. Na higit sa 2 beses na mas mayaman kaysa sa mesa ng maliit na monghe at zug na magkakapatid noon. Sa sandaling ito, ang tulala na si Hao Dudo ay nakahiga sa mesang bato, kumakain at umiinom, at siya ay labis na nalungkot. Hao Dudo, ang aking Panginoon, ay hindi kumain, at ikaw, bilang isang nakababatang kapatid, ay tinatrato ng mabuti. Nagmura siyang sa kanyang puso at naglakad. Si Hao Dudo ang prinsipe, ngunit sa oras na iyon, si Bai Chi ang prinsipe ng puting unggoy na unggoy, at si Yang Yian ang master ng Hao Dudo muna, na nakatadhana. Si Hao Dudo, na sa orihinal ay napakalaye, ay kumakain at umiinom, at nang makita niya si Yang Yian na lumabas sa sikretong silid, agad siyang naging parang pusa. Pagkatapos, ang bloodline ay nag-evolve minsan, si Hao Dudo ay naging mas psychic at ang kanyang katalinuhan ay tumaas ng husto. Ngayon, kahit na hindi siya makapagsalita, nababasa pa rin ni Hao Dudo ang mga ekspresyon ng mga tao. Nang makita niyang paparating si Yang Yiyo na may masamang mukha, tumalon si Hao Dudo mula sa mesa. Siya ay may hawak na 2 espiritual na prutas, at tumalon siya at ibinigay ito kay Yang Yiyo mula sa malayo, tumitili na parang nag-aalok ng mga kayamanan. Sabi nga sa kasabihan, hindi maiiwasan ang taong nakangiti. Kahit na makapal ang balat ni Yang, hindi niya kayang harapin si Hao Dudo sa ngayon. Kinuha niya ang espiritual na prutas mula sa maliit na paa ni Hao Dudo at napangiti ng may ngiti. Mabuti, natutok ang hayop na obserbahan ang ekspresyon ng iba. Matalino ako para iligtas ka sa pagkakataong ito. Pagkatapos pagagalitin, napagtanto ni Yang Yiyo na siya ay nanumpa. Nasa tabi niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Chi at ang kanyang asawa. Pinagalitan niya si Hao Dudo bilang isang hayop, at pinagalitan din ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at ang kanyang asawa. Biglang namula ang dati niyang mukha at nakaramdam siya ng sobrang hiya. Well, kuya, hindi ko sinasadyang pagalitan ka at ang hipag mo, nagmamadaling paliwanag ni Yang. Hahaha, mahal kong kapatid, napakabuti mong tao. Hindi ako tao pero monster. Wala akong pakialam kung isumpa mo ako bilang isang hayop. Umupo ka muna, ngumiti si Bai Chi at sinabing wala siyang pakialam. Habang nagsasalita siya ng ganito, mas lalong nahihiya si Yang Yiyo. Natawa siya at palihim na pinagbuti ang sarili, mukhang hindi ko na masusumpa ang maldita na si Hao Dudo sa hinaharap. Hindi ko ginagarantiya na ang aking kuya at ang kanyang asawa ay magiging malungkot. Pagkaupo, ibinuhos ni Bai Chi si Yang Yiyo ng isang baso ng alak at nagtanong, paano nililinis ang baluti? Pinasalamatan siya ni Yang Yiyo, salamat, kuya. Ito ay pino at gusto ko ito ng labis. Basta gusto mo, wala akong magandang maibibigay sayo, sabi ni Bai Chi. Nagmamadaling sinabi ni Yang Yiyo, kuya, ano ang pinag-uusapan mo? Sayang naman at wala akong magandang regalo sayo. Dapat bigyan mo muna ako ng isang set ng armor. Huminto si Bai Chi at nagsabi, huwag na nating pag-usapan ito sa pagitan ng magkapatid. Inom tayo. Ito ang alak ng unggoy na ginawa ng aking White Ape Clan. Kuya, sandali lang, may regalo ako sa 2 kong pamangkin. Si Yang Yian ay nagwagayway ng kanyang kamay habang nagsasalita, at lumitaw ang 4 na espiritual na peach na tumubo pagkatapos ma-upgrade ang Chen Kun Pot. Mayroong 9 sa kabuuan, at ninakaw ni Hao Dudo ang isa. Pumili siya ng 8, at ngayon ay kumuha siya ng 4, at 4 ang natira. Ito ay hindi magalang na hindi gumanti, natural na naunawaan ni Yang Yian ang prinsipyong ito. Binigyan siya ni Kuya Bai Chi ng isang set ng armor, at hindi niya maiwasang ibalik ang regalo. Isa pa, dahil nanumpa na silang 2 ng kapatid, dapat nilang ibalik ang regalo. Bagamat ito ay regalo para sa 2 maliliit na puting unggoy, naging bukas palad si Yang Yian at kumuha ng 4, isa para sa bawat miyembro ng pamilya ni Kuya Beiki. Kahit na si Yang Yian ay hindi pa nakakatikim ng espiritual na peach na ito mismo, ano ang epekto nito? Ngunit ninakaw ni Hao Dudo ang isa at ang kanyang bloodline ay nag-evolve ng isang beses, na nangangahulugan na ang pagkain nito ay makakatulong sa ebolusyon ng bloodline ng lahi ng halimaw. Kaya kumuha siya ng 4 na espiritual na peach para ibalik sa pamilya ni Kuya. Nang iwagayway ni Yang Yian ang kanyang kamay at 4 na spiritual peach ang lumitaw sa mesa, ang unggoy na si Dudo sa tabi niya ay biglang tumili at sumigaw, sa sobrang tuwa ay tumalon siya sa mesa at inabot ang kamay upang kunin ang mga spiritual peach. Malinaw, alam ni Hao Dudo ang mga benepisyo ng espiritual na mga Mylekothan. Galit na galit si Yang Yian. Paano siya makikita ng mga tagalabas? Sinabi nila na ang kanyang espiritual na hayop ay hindi sinanay ng mabuti. Ito ang kanyang kabiguan bilang isang master. Bukod dito, regalo ito para sa pamilya ng kanyang panganay na kapatid na si Bai Chi. Tanga ka na unggoy, hindi ka pa rin nakakain.
Sa isang malamig na singhot, si Yang Yian ay tumama ng husto sa pagkakataong ito at sinampal si Hao Dudo ng isang sampal. Tumili. Gumawa si Hao Dudo ng sunod-sunod na kakaibang ingay nang siya ay lumipad palabas. Binago ni Bai Qi sa tabi niya ang kanyang mukha, Your Highness, habang nagsasalita siya, ang kanyang figure ay agad na lumipat sa kanyang upuan, at sa susunod na sandali ay lumitaw siya sa tabi ni Hao Dudo at maingat siyang sinalo, na napigilan si Hao Dudo na masampal sa dingding ni Yang Yian. Si Hao Dudo ay maliit at mahina, at si Bai Qi ay higit sa 2 metro ang taas, halos 3 metro ang taas. Nakakatuwang makitang hawak niya si Hao Dudo sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay bumalik si Bai Qi kasama si Hao Dudo na may madilim na mukha, at nagreklamo kay Yang Yiu na may mapait na ngiti, Mahal kong kapatid, ikaw. Hindi ka ba maaaring maging mas mabait sa aking prinsipe para sa kapakanan ng iyong kapatid? Nagsisimula na akong magtaka kung gaano kasakit ang dinanas ng aking prinsipe mula noon. Ahem, biglang umubo si Yang Yiu, gaya ng sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi. Bukod kay Wang Zai, sa pagitan ng Daor at Hao Dudo, palaging tinatalo ni Yang Yiu si Hao Dudo tuwing nagkakagulo ang dalawang espiritong hayop, at hindi kailanman si Daor. Kuya, sa totoo lang, unang beses ko siyang natalo ngayon. Nakita mo rin na siya ay walang galang at masungit. Hindi masama ang spirit pitch ng nakababatang kapatid na ito. Ito ay Reg Along inihanda para sa aking kuya, sa kanyang nakatatandang hipag at sa kanyang 2 pamangkin. Tingnan mo ang tulala mong prinsipe, masyado siyang masungit. Kung hindi mo siya matalo, hindi siya matututo ng leksyon. May kumpiyansa na sabi ni Yang Yiu. Ngunit kumaibot ang mga mata at bibig ni Bai Qi. Bueno, mahal na kapatid, dahil ito ay regalo para sa akin, maaari ko bang ibigay ito sa kanyang Royal Highness ang Crown Prince? Sabi ni Bai Qi. Inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata. Nakikita niya na sa mga mata ni Bai Qi, si Hao Dudo ang kanyang ninuno. Sabi niya, Brother, bakit hindi mo tanungin ang iyong Crown Prince kung ano ang epekto ng spiritual pitch na ito bago gumawa ng desisyon? At nang ahas akong sabihin na ang aking 2 pamangkin ay makikinabang ng husto pagkatapos nitong kainin. Pagkatapos, nang marinig ang sinabi ni Yang Yiu, nagsalita si Bai Qi ng sunod-sunod na wika ng hayop kay Hao Dudo. Umungol din si Hao Dudo at kinausap si Bai Qi. Nagbago ang mukha ni Bai Qi nang makita niya ito, at si Bai Su, na nakatayo sa tabi niya, ay nanlaki din ang kanyang mga mata. Hulaan lang talaga ni Yang Yiu na ang spiritual pitch ay nakakatulong sa dugo ng mga halimaw na hayop, ngunit hindi niya ito alam ng malinaw. Gayunpaman, si Hao Dudo ay kumain ito ng palihim at alam niya ito ng husto. Bagamat hindi niya marinig ang pag-uusap ni na Hao Dudo at Bai Qi, masasabi niya sa mukha ng kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi at ng kanyang asawa na ang epekto ng espiritual na pitch ay malamang nalampas sa kanyang imahinasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Bai Qi kay Yang Yiu at same time na sinabi, Mahal kong kapatid, ang mga Reg Along ito ay masyadong mahalaga. Hindi ko sila matatanggap. Kabanata 614 na pag-ibig sa kapatid. Umirap si Yang Yiu at sinabing, Kuya, minamaliit mo ba ako? O hindi mo ba ako tinuturing na kapatid? No, don't get me wrong, mahal kong kapatid. Tinanong ko lang ang kanyang Royal Highness the Crown Prince, at ang kanyang Royal Highness ay nagsabi na ang spiritual pitch na ito ay maaaring mapahusay ang dugo ng lahi ng demonyo, mapabuti ang pangangatawan, at linisin ang utak. Baka hindi mo maintindihan, ano ang ibig sabihin ng lahi ng demonyo na magpaganda ng dugo, gumanda ang pangangatawan, at maglinis ng utak. Hindi pagmamalabos na ilarawan ito bilang isang gawa ng paglikha. Kaya hindi ako naglakas loob na tanggapin ito. Napakahalaga talaga nito. Dapat mong itago ang kayamanang ito para sa iyong sarili. Mahina pa rin ang iyong paglilinang, at hindi madaling maglakbay sa Mountain and Sea Realm. Kailangan mo ring hanapin ang iyong mga kaibigan at kapatid. Malaking silbi sa iyo ang isang kayamanan tulad ng espiritual na pitch. Nakita ni Bai Qi na nagalit si Yang Yiu, kaya nagmadali siyang magpaliwanag kay Yang Yiu. Matapos makinig sa mga salita ni Bai Qi, napagtanto ni Yang Yiu na iniisip niya ang kanyang sarili. Malinaw na alam ng isang miyembro ng angkan ng demonyo na ang pag-inom ng mga espiritual na pitch ay maaaring mapabuti ang kanyang dugo at pangangatawan, ngunit maaari niyang labanan ng tukso at isipin ang tungkol sa kanyang sinumpaang kapatid. Kung ang mga salitang ito ay hindi labag sa kanyang kalooban, talagang ituturing niya ang kanyang sarili bilang isang kapatid. Tumingin si Yang Yian sa mga mata ni Bai Qi at nakinig sa mga salita ni Bai Qi, nang walang anumang kasinungalingan. Agad siyang naantig at masaya na magkakaroon siya ng ganoong sinumpaang kapatid. Habang naghihintay sa mga mata ng kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi, seryosong sinabi ni Yang Yian, Kuya, masyado kang maraming iniisip. Ikaw at ako ay magkapatid, at tayo ay magkamag-anak. Sa totoo lang, hindi ako iniwan ng mga magulang ko simula noong bata ako, at wala akong masyadong kapatid.
Isa lang, nagngangalang Liu Ziki, nakasama ko hanggang ngayon. Kapag ipinakilala kita sa isa't isa sa hinaharap, maaari mong tanungin siya at malalaman mo na mas mahalaga sa akin ang pagmamahal sa pamilya kaysa sa anumang bagay. Not to mention the four spiritual pitch, even if it is the fairy pitch, I'm willing to share it to you. Nakalimutan mo na ba ang dulas ng dila noong tayo'y nasampaang magkapatid? Higit pa rito, maaari kang gumastos ng 10,000 yuan para makabili ng pitch. Kinailangan ng maraming taon ng pagsusumikap upang masira ang ipinagbabawal na baluti at ibigay ito sa akin. Masasabing mas mataas ang halaga ng baluti kaysa sa 4 na spiritual pitch na inilabas ko. Gusto rin kaya ni Kuya na ibalik ko sa iyo ang baluti. Bukod dito, mayroon akong isang espiritual na pitch. Kung mawala ito, makukuha ko ito mamaya. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa pagkain ng mas kaunti. Wala na akong sasabihin pa. Kalimutan mo na ito sa pagkakataong ito. Huwag kang magalang sa akin sa hinaharap, kung hindi ay maghihiwalay tayo. Ang mga salita ni Yang Yiyo ay mabigat sa dulo, ngunit si Bai Qi, isang marangal na demonyong tao na maihahambing sa isang master ng sangkatauhan na umabot sa mahusay na pagiging perpekto ng Golden Core Stage, ay may luha na sa kanyang mga mata. Sa mahabang buntong hininga, nabulunan si Bai Qi at sinabing, tinatrato ako ng Diyos ng maayos. Napakaswerte ko na naging kapatid ko kayo sa buhay na ito. How lucky, how lucky, okay. Wala na akong sasabihin pa. Tanggapin na lang ang espiritual na pitch. Tama, ang mga kapatid ay dapat magbahagi ng kaligayahan at kahirapan. Ngumiti din si Yang Yiyo. Gayunpaman, bago matapos magsalita si Bai Qi, iniba niya ang usapan at tumingin kay Yang Yiyo at sinabing, mahal kong kapatid, hayaan mong kunin ng iyong hipag at ng bata ang 4 na espiritual na pitch, at ibibigay ko ito sa kanyang Royal Highness ang Crown Prince. Yang Yiyo. Natahimik siya sandali. Naunawaan niya ng lubusan ang mahigpit na hierarchy ng lahi ng demonyo, na tumagos sa kanyang kaluluwa. Hindi nakakalimutan ni Bai Qi si Hao Dudo, ang tulala na prinsipe ng korona ng kanilang pamilya. Huminga ng malalim at iminulat ang kanyang mga mata, tinitigan ni Yang Yiyo si Hao Dudo, at sa isang iglap ay nagtago si Hao Dudo sa likod ni Bai Qi, hindi nang ahas na tumingin kay Yang Yiyo. Pagkatapos ay tumingin si Yang Yiyo kay Bai Qi at sinabi, Kuya, matagal ka nang nagsasanay. Dapat mong maunawaan na ang anumang mas mataas na likas na kayamanan ay hindi nangangahulugang magkakaroon ng parehong epekto sa pangalawang pagkakataon pagkatapos makuha sa unang pagkakataon. How daw, mabuti, ang iyong Crown Prince ay kumain na ng isa. Kahit nabigyan mo siya ng isa pa ngayon, ito ay isang pag-aaksaya ng isang espiritual na pitch at hindi magkakaroon ng maraming epekto. Kaya, kunin mo na lang ang ibibigay ko. Tungkol sa how daw, huwag mag-alala tungkol dito. Huwag mong isipin na mahigpit ako sa kanya. Kung tutusin, napaka-importante ng lokong ito sa puso ko. Never ko siyang tinatrato ng masama. Masasabing napakaraming elixir at natural treasure ang nakain ng iyong Crown Prince. Hindi siya pwedeng magutom dito. Hindi ko nasasabihin. Bibigyan ko si Hao Dao ng spiritual pitch mamaya. Ikaw at ang iyong pamilya ay dapat pumunta at kunin ito ng mabilis, baka ang espiritual na enerhiya ng espiritual na pitch ay mawala kung ito ay itinatago ng mahabang panahon. Nang sabihin ito ni Yang Yiyo, hindi na tumanggi si Bai Qi. Alam din niyang tama ang sinabi ni Yang Yiyo, kaya dinala niya ang kanyang asawa at mga anak sa sekretong silid upang kunin ang espiritual na pitch. Pagkaalis ni Bai Qi at ng kanyang asawa, natutunan ni Hao Dao ang kanyang leksyon at tumalon kay Yang Yiyo para purihin siya, naghain sa kanya ng mga espiritual na prutas at nagbuhos ng alak para sa kanya, na ikinagalit at ikinatuwa ni Yang Yiyo. Dumating din kay Yang Yiyo ang munting monghe at magkapatid na Zug. Bago pa narito si Bai Qi at ang kanyang asawa, silang tatlo ay hindi nakabitaw. Pagkatapos ng lahat, si Bai Qi at ang kanyang asawa ay mga master na maihahambing sa mahusay na pagiging perpekto ng yugto ng tao na Jindan. Nakaramdam sila ng pressure na maupo sa harap ng tatlong Jindan. Natural na nakita ng munting monghe at ng dalawa pa ang eksena kung saan binigyan ni Yang Yiyo si Bai Qi at ang kanyang asawa ng mga spiritual pitch. Naaamoy nila ang halimuyak ng prutas at malaking espiritual na enerhiya ng espiritual na mga may lakotan mula sa malayo. Bagamat ang magkapatid na Zug ay kaibigan ni Yang Yiyo, hindi sila gaanong pamilyar sa maliit na monghe bilang isang kababayan. Hindi sila nang ahas na magtanong tungkol sa espiritual na mga may lakotan, at nahihiya silang magtanong. Ang munting monghe ay walang masyadong pag-aalala. Lumapit siya kay Yang Yiyan at nakangiting sinabi, Boss, mayroon ka pa bang mga spiritual pitch na kakabigay mo lang sa akin? Gusto ko rin subukan. Hehe. Tumingin si Yang Yiyan sa munting monghe at bahagyang ngumiti. Sa kanyang mga mata, ang munting monghe ang tanging kamag-anak niya ngayon. Tutal, pareho silang taga-Earth. Dalawa lang sila sa Mountain at Sea Realm.
Bilang karagdagan, ang maliit na monghe ay bata pa, kaya itinuring siya ni Yang Yian bilang kanyang nakababatang kapatid. Bagamat itatago niya ang mga espiritual na peach para sa alchemy, dahil naibigay na niya ito sa kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi at sa kanyang asawa, wala siyang pakialam kung makakagawa siya ng alchemy o hindi. Sa karamihan, maaari siyang maghintay hanggang sa lumaki ang mga puno ng peach at gawin itong muli. Si Yang Yiyo ay hindi isang taong maramo. Mayroon pa siyang 4 na espiritual na peach na natitira, kaya iwinagayway niya ang kanyang kamay at inilabas ang mga ito. Tumingin siya sa 3 tao at sinabi, bawat isa sa inyo ay kumuha ng isa. Pagkatapos kumain, pumunta at mag-practice. Depende sa sarili mo kung anong swerte ang makukuha mo. Ang munting monghe ay walang pakialam. Ngumiti siya at kumuha ng isa at nilunok iyon sa isang lagok. Tapos nagbago ang mukha niya at namula. Halata na ang espiritual na peach ay natunaw sa kanyang katawan. Wala siyang oras para kamustahin si Yang Yiyo, at nagmamadaling pumunta sa sulok ng bulwagan para magsanay. Medyo nahiya ang magkapatid na Zug. Alam nilang lahat na ang espiritual na peach ni Yang Yiyo ay napakahalaga. Natural na narinig nila ang sinabi ni Bai Qi noon. Ito ay tiyak na dahil alam nila na ang espiritual na peach ni Yang Yiyo ay mahalaga kung kaya't hindi sila nang ahas na kunin ito. Tumingin si Yang Yian sa magkakapatid na Zug at sinabing, Zug Kong, Zug Ming, mahigit 1 taon na tayong nagtutulungan bilang mga manero. Close friends kami. Ako, Yang Yian, ay taos-pusong gumagalang sa inyo mga kapatid. Huwag mag-atubiling magsanay at tingnan kung makakalusot ka. Nang marinig ng magkapatid na Zug ang sinabi ni Yang Yian, namumula ang kanilang mga mata. Mula nang bumagsak ang pamilya, ang magkapatid ay umaasa sa isa't isa. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng isang tulad ni Yang Yian na napakabait sa kanila. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi sila natitinag. Tsaka gusto talaga nilang pagbutihin ang kanilang paglilinang. Kung nais nilang muling organisahin ang pamilyang Zug, kailangan muna nilang magkaroon ng malakas na paglilinang. Si Zug Kong ay same time na yumuko kay Yang Yian at nagpasalamat sa kanya, salamat, kapatid na Yang, kailangan nating pagbutihin ang ating paglilinang. Hindi malilimutan ni Zug ang kabaitan ni Brother Yang, at hindi niya pababayaan si Brother Yang sa hinaharap. Salamat, Kuya Yang, nagmamadali ring nagpasalamat si Zug Ming sa kanya. Okay, dahil magkapatid tayo, huwag na nating pag-usapan ang virtualization, mag-practice tayo. Ngumiti si Yang Yian. Pagkatapos ang magkapatid na Zug ay kumuha ng isang espiritual na peach para sanayin. Sa oras na ito, mayroon lamang isang espiritual na peach na natitira sa plato. Si Hao Dudo ay nasa tabi ni Yang Yian, ang kanyang mga mata ay umiikot sa paligid, na para bang susunggaban niya ito gamit ang kanyang mga kuko at ipapasak sa kanyang bibig, ngunit pagkatapos ng lihim na pagtingin kay Yang Yian, sa wakas ay nagpigil siya. Paanong hindi alam ni Yang Yian ang iniisip ni Hao Dudo? Sinadya niya itong hinayaan, gustong makita kung kukunin ni Hao Dudo ang peach at tatakas o lulunukin ito sa isang lagok. Saglit niyang tinitigan si Hao Dudo. Kung mangangahas si Hao Dudo na gawin ito, sasamantalahin niya ang kawalan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi para harapin si Hao Dudo. Matapos maghintay ng ilang sandali at makita si Hao Dudo na nagtitimpi, si Yang Yian ay tumawa at pinagalitan, matalino ka, tanga. Squeak, Hao Dudo. Mukhang agrabyado. Sige, agrabyado ka pa. Kung naririto si Daor, naniniwala akong hindi kailanman magiging magulo si Daor tulad mo, nagsasalita si Yang Yian at binanggit si Daor nang hindi sinasadya. Gayunpaman, hindi niya maipagpatuloy. Dahil talagang namiss niya si Daor sa kanyang puso. Nang marinig ni Hao Dudo na binanggit ni Yang Yian si Daor, nanlabo ang kanyang mga mata, at tumikim siya sa kanyang bibig, itinuro ang kanyang maliit na paa sa huling pitch at iminwestra, ibig sabihin ay dapat ipaubaya ni Yang Yian ang huling pitch kay Daor. Tiningnan ni Yang Yian ang mga kilos ni Hao Dudo at gumaan ang pakiramdam. Hinawakan niya si Hao Dudo at sinabing, okay, iiwan natin ang huling spiritual pitch kay Daor. Noong una, itinago ni Yang Yian ang huling espiritual na pitch para sa kanyang sarili, ngunit ngayon ay ibinalik niya ito sa Chen Kunpat na may malaking kamay. Talagang ipapaubaya niya ito kay Daor. Daor, nasaan ka? Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso. Chapter 615 Matagal ko nang hinihintay. Bagamat hindi kinain ni Yang Yian ang espiritual na peach, maaari niyang hulaan na ito ay dapat na isang kayamanan ng parehong antas ng tubig ng buhay. Handa siyang magbahagi ng magagandang bagay sa kanyang mga kapatid at kaibigan. Siyempre, kapansin-pansin ang resulta. Maging ito ay ang pamilya Bai Qi o ang munting monghe at ang mga kapatid na Zug, lahat sila ay nagpapasalamat sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Isang magandang deal ang pagbabayad para sa espiritual na peach at pagkakaroon ng kapatiran. Malinaw itong naramdaman ni Yang Yian. Kung tutuusin isipin mo, totoo nga sa mundo, mortal man o cultivator, kailangan mo munang magbayad bago mo makuha ang ani.
Siyempre, ang pag-aani na ito ay maaaring hindi lahat ng mabuti, ngunit hindi bababa sa dapat na mayroon. Hawak-hawak si Monkey Doodle sa kanyang mga bisig, si Yang Yian ay umiinom ng mag-isa habang lumilipad ang kanyang isip sa buong kalangitan. Sa isang tiyak na sandali, nakarinig siya ng mahinang tunog, at pagkatapos ay naramdaman niya ang espiritual na enerhiya na nagtitipon sa bulwagan. Siya tumingin sa paligid ngunit hindi inaasahan na ang munting monghe pala ang nakalusot. Mula sa pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya, maaari itong maramdaman na ang paglilinang ng munting monghe ay sa wakas ay umabot na sa malagintong elixir na kaharian. Kung titingnan ang paraan ng pag-absorb niya ng spiritual energy ng langit at lupa, tila hindi pa rin siya tumitigil. Si Yang Yian ay nabuhayan ng loob at umaasa na ang munting monghe ay makakabuo ng isang gintong elixir, ngunit malabong gawin ito. Ang pagbuo ng isang ginintoang elixir ay nangangailangan ng isang makalangit na kapigatian, at ang panloob na chi ay dapat na ganap upang matrigger ang ginintoang elixir makalangit na kapigatian. Ang pagligtas sa makalangit na kapigatian ay ang tunay na gintong elixir na daan. Bagamat ang munting monghe ay isang sinaunang mandirigma, natutunan niya kung paano bumuo ng isang elixir pagkatapos makarating sa mundo ng bundok at dagat. May mga problema sa paglilinang ng sinaunang martial arts virtual realm sa likas na kaharian, ngunit ngayon ay mayroon na siyang direksyon para sa paglilinang. Ilang oras na lang bago siya makabuo ng elixir. Boom! Sa oras na ito, may isa pang tunog. Si Zugkong ang nakalusot at nakarating sa kaharian ng quasi-golden elixir. Boom! Ang ikatlong tunog ay nagmula kay Zugning. Sunod-sunod na humakbang silang tatlo sa kaharian ng quasi-golden elixir. Tumawa si Yang Yian. Ang isang espiritual na peach ay gumawa ng tatlong malagintong elixir, at ang momentum ay tumataas pa rin. Ang pagbuo ng isang elixir ay abot kamay nila. Maging ito man ay ang munting monghe at ang kanyang tatlong tao, o ang pamilya ni Bai Qi, walang duda na malaki ang nakinabang nila sa espiritual na peach ni Yang Yian, at bawat isa sa kanila ay pumasok sa estado ng paglilinang. Si Yang Yian ay may pangkalahatang pangunawa sa kanyang sariling espiritual na peach. Hindi siya nagpractice. Nakaupo siya sa mesang bato kasama si Hao Dudo, umiinom ng alak ng unggoy at kumakain ng mga espiritual na prutas upang protektahan ang lahat, naghihintay na magising sila. Pagkaraan ng isang gabi, ang munting monghe at ang magkapatid na Zug ay nagising, at silang tatlo ay nakarating sa malagintong elixir na kaharian. Sa kanila, si Zugkong ay isang hakbang lamang ang layo mula sa mahusay na pagiging perpekto ng tunay na chi, at maaari niyang lampasan ang kapigatian anumang oras. Ang maliit na monghe at si Zugming ay medyo malayo, ngunit pareho silang nasa huling yugto ng quasi-golden elixir. Naniniwala ako na malapit na nilang maabot ang dakilang kasakdalan ng totoong chi at maghahatid sa makalangit na kapigatian upang makamit ang gintong elixir na daan. Tuwang-tuwa ang tatlong tao sa malaking pag-unlad ng kanilang paglilinang. Lumapit sila isa-isa para pasalamatan si Yang Yian. Alam nilang lahat na kung hindi dahil sa spiritual peach na inilabas ni Yang Yian sa pagkakataong ito, hindi nila alam kung gaano katagal bago nila maabot ang malapit na pagiging perpekto ng quasi-golden elixir true chi. Kung wala ang regalo ni Yang Yian na mga peach, ang tatlo ay hindi magkakaroon ng kanilang kasalukuyang pagtatanim. Habang nag-uusap, sunod-sunod na tumunog ang dalawang mahabang sipol mula sa sekretong silid. Nang marinig ang malalim at nasasabik na boses, nahulaan ni Yang Yian na dapat ay ang panganay na kapatid na lalaki na si Bai Qi at ang kanyang asawa ang may natamo rin. Oo nga, pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Bai Qi at ang kanyang asawa sa sekretong silid. Nang lumabas sa sekretong silid ang panganay na kapatid na si Bai Qi, naramdaman ni Yang Yian na malaki ang pagbabago sa kanyang aura, at ganoon din si Bai Su. Bagaman hindi siya nagtanong tungkol sa cultivation ni Bai Su, naramdaman niya na ang kanyang aura ay hindi mas mababa sa Bai Qi. Walang alinlangan na si Bai Su ay nasa great perfection ng Golden Core Stage, na nangangahulugan na ang paglilinang ng mag-asawa ay halos pareho. At ngayon ang aura ng mag-asawa ay naging mas masigla, na nangangahulugang pagkatapos kumuha ng espiritual na peach, malamang na naabot nila ang yugto ng nascent soul. Tumayo si Yang Yiu at nakangiting sinabi sa dalawa, "Congratulations, brother and sister-in-law, sa pagkamit ng nascent soul stage." Natigilan si Bai Qi nang marinig niya ang pagbati ni Yang Yiu, pagkatapos ay lumakad siya at umupo sa tabi ni Yang Yiu at sinabing, "Mahal kong kapatid, tayo sa lahi ng demonyo ay walang yugto ng nascent soul tulad ninyong mga tao. Ang lahi ng demonyo ay mayroon lamang mga tabletang demonyo. Ang pagpapabuti ng paglilinang ng lahi ng demonyo ay nangangahulugan na ang mga tabletang demonyo ay nagiging mas malakas." Sa pagsasalita nito, kailangan kong pasalamatan ang aking mahal na kapatid para sa mahalagang lingtao, na nagbigay daan sa aming pamilya na magkaroon ng isang bagay. Kung ikukumpara, bagamat hindi pa natin nakakamit ang yugto ng nascent soul, isang hakbang na lang tayo mula sa ika-4 na antas ng tableta ng demonyo. By then,
we will be able to compare with the nascent soul stage of you humans, haha, tumawa si Bai Chi pagkatapos niyang magsalita. Ang pagpapabuti ng kanyang paglilinang ay naging maganda ang kanyang kalooban. Hindi talaga naiintindihan ni Yang Yian ang antas ng paglilinang ng lahi ng demonyo, kaya sinabi niya, kapatid, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano makilala ang antas ng paglilinang ng iyong lahi ng demonyo mula sa lahi ng tao? Ngumisi si Bai Chi at sinabing, kung ikukumpara sa antas ng paglilinang ng iyong lahi ng tao, ang lahi ng demonyo ay mas intuitive at madaling makilala. Ang lahi ng demonyo ay naglilinang ng mga tabletang demonyo, at mayroong kabuuang 9 na antas. Iba-iba ang kulay ng demon peel sa bawat level, kaya madaling makilala. Halimbawa, mula sa pinakamababang antas, mayroon lamang demonyong enerhiya sa katawan, ngunit ito ay isang bilog na katawan. Tinatawag din namin itong isang pseudo-demon na tableta. Sa unang antas, ang enerhiya ng demonyo ay puti ng gatas. Nagsisimulang magbago ang kulay ng demon peel sa ikalawang antas. Sa simula, ito ay pula, orange, dilaw, berde, asul, at lila, at iba pa, hanggang sa huling ika-9 na antas ng kaharian ng tableta ng demonyo, ang kulay ng kapangyarihan ng demonyo ay ginto. Matapos inumin ng aking demon peel ang iyong espiritual na peach, umabot na ito sa kritikal na punto ng ikatlong antas ng demon peel, at ang isang paa ay tumuntong sa ika-4 na antas, upang makita mo na ang kulay ng aking kapangyarihan ng demonyo ay nasa pagitan na ngayon ng orange at dilaw. Kapag ang kulay ng aking kapangyarihan ng demonyo ay ganap na nagbago sa dilaw, ito ang magiging tunay na ika-4 na antas ng kaharian ng demon peel, na kapareho ng antas ng yuanying ng iyong sangkatauhan. Sa hindi hihigit sa isang buwan, ang aking kapatid na lalaki ay magiging isang pang-4 na antas ng demon peel, maihahambing sa yuanying ng sangkatauhan. Sa pagkakataong ito, gusto ko talagang magpasalamat sa iyong espiritual na peach. Hindi lang ako, pareho din kami ng hipag mo. Lalong tumitigas ang mga demonyong katawan ng dalawang bata. Naniniwala ako na kapag sila ay lumaki, ang potensyal ng mga bata ay mas mataas kaysa sa ating mga magulang. Salamat kuya. Taos-pusong nagpasalamat si Bai Chi kay Yang Yio, at talagang masaya ang mag-asawa. Sa angkan ng demonyo sa buong Shanghai Realm, kakaunti din ang mga demonyong clan na maaaring umabot sa ika-4 na turn ng mga demon peel, na sapat na para matawag na master sa Shanghai Realm. Hindi nag-atubili si Yang Yio na tanggapin ang pasasalamat ng mag-asawang Bai Chi sa pagkakataong ito. Ito ang biyaya ng pagpapabuti ng paglilinang. Pagkatapos tanggapin ito, mas magaan ang pakiramdam ng kabilang partido, ngunit hindi ito maganda. Pagkatapos magpasalamat sa isa't isa, iminungkahi ni Yang Yio na umalis. Kuya at hipag, kailangan ko pang mahanap ang mga kaibigan at kapatid na iyon, kaya aalis ako ngayon. Narinig ito ni Bai Chi at saglit na natahimik at nagsabi, alam ko na ikaw ay isang taong nagpapahalaga sa pagmamahal at katwiran. Hindi kita pipigilan kung nag-aalala ka sa iyong mga kamag-anak at kaibigan. Sa kasong ito, sasamahan kita. Bumiyahe na rin dito ang kuya mo at ang nakatatandang hipag mo. Hindi ito ang aming tahanan. Ang tahanan ng aming White Ape Clan ay nasa White Ape Mountain sa Great Wilderness. Oras na para umalis at umuwi. Ilagay natin ito sa ganitong paraan. Ang aking mahal na kapatid at ang iba ay gustong pumunta sa pagsasanay sa paglilinang. Sasamahan ko sila at mangganguna sa daan, at isasama kita palabas ng Tangting Mountain. Babalik ang magkapatid na babae sa Great Wilderness. Natigilan si Yang Yio. Bye. Tumango si Chi at sinabi, ang iyong nakatatandang kapatid na lalaki at hipag ay orihinal na naglakbay palabas ng mga bundok upang maghanap ng isang pambihirang tagumpay. Ngayong ipinanganak na ang bata, at ipinanganak na ang kanyang Royal Highness na Crown Prince, babalik ako sa Great Wilderness para ipaalam sa Great Wilderness Monkey Tribe ang tungkol sa kanyang Royal Highness the Crown Prince. Malaking bagay ito para sa ating tribo ng unggoy. Hindi alam ni Yang Yio ang tungkol sa tribo ng demonyo, at hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Hao Dudo sa tribo ng kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Chi, ngunit bilang isang kapatid, sasabihin pa rin niya ang dapat niyang sabihin. Brother, kahit na hindi ko alam kung gaano kahalaga ang Hao Dudo sa iyong White Ape Clan, ngunit kailangan mong ipaalam sa akin kung mayroon kang anumang mga order. Huwag kang mag-alala, mahal kong kapatid, muli tayong magkikita. Kung hindi dahil sa sensitibong relasyon sa pagitan ng mga lahi ng tao at demonyo sa Shanghai Realm, gusto kong bisitahin mo ang White Ape Mountain sa Great Wilderness. Oo, babalik ako para hanapin ka bago ko makilala ang aking mga kamag-anak at kaibigan at pumunta sa makapangyarihang Shanghai Realm. Siya nga pala, kapatid, huwag mong kalimutang tulungan akong magtanong tungkol kay Daor at Zialu sa teritoryo ng lahi ng demonyo. Sinabi ni Yang Yio kay Bai Chi tungkol kay Daor at sa sirena na si Zialu.
Huwag kang mag-alala, mahal kong kapatid, ipapakilos ko si Erlang mula sa tribo upang magtanong sa sandaling bumalik ako. Noong araw na iyon, magkasamang umalis si Yang Yiu at ang kanyang asawa at ang kanilang 4 na kaibigan sa Tangting Mountain. Kasama si Bai Chi, isang lokal na malupit na nanirahan sa Tangting Mountain sa loob ng 10 taon, nangunguna, sila ay lumabas ng Tangting Mountain sa loob lamang ng kalahating araw. Nang maghiwalay sila, sinabi ni Bai Chi kay Yang Yiu, magpaalam na tayo rito, mahal kong kapatid. Bilang isang demonyo, hindi komportable para sa akin na pumasok sa teritoryo ng sangkatauhan. Kailangan ko pang dumaan sa mga bundok at kagubatan pabalik sa Great Wilderness. Maaari kang dumiretso sa landas na ito ng 100 milya upang marating ang Sanxiu City. Pagkatapos sabihin iyon, parang may naalala siya, isang ilaw ang kumislap sa kamay ni Bai Chi at sinabi niya, siya nga pala, mahal kong kapatid, ito ang Only Soul Talisman, tinatawag ding Communication Talisman, na nakuha ko sa Tangting Cave Mansion. Kung makakarating ka sa Great Wilderness sa hinaharap, hanggat tumuntong ka sa mababang antas ng Great Wilderness, maaari mong buhayin ang talisman ng komunikasyon na ito at makipag-ugnayan sa akin. Salamat, kuya, nagpasalamat si Yang Yiu sa kanya at tinanggap ito. Pagkatapos ay naghiwalay silang dalawa na walang gana. Matapos panoorin ang pag-alis ng Kuya Bai Chi at ng kanyang pamilya, dinala ni Yang Yiu si Hao Dudu at ang munting monghe sa Sanxiu Chen. Ayon kay Kuya Bai Chi, ang landas na ito ang tanging paraan upang makapunta sa Sanxiu City. Pagkatapos tumawid sa isang kanyan sa harap, ito ay ang mababang antas ng Sanxiu City. Sila ay ganap na aalis sa teritoryo ng Jiaoyao City. Gayunpaman, nang dumating ang patay na lalaki sa kanyan, biglang nataranta at hindi mapalagay si Yang Yiu, kaya huminto siya at sinabing, sandali. Ano bang problema ni boss? Tanong ng munting monghe. Parang may mali. Ang kanyan na ito ay may mga bakas ng mga pormasayon. May mali. Bumalik tayo kaagad, maingat na naramdaman ito ni Yang Yiu at nalaman niya na ang espiritual na enerhiya sa hangin ay maayos, na isang tanda ng pagkakaroon ng mga pormasayon. Nang malapit na siyang umatras, isang malamig na boses ng babae ang tumunog, napakasensitibo mo. Hindi nakakagulat na maaari mong patayin si Jian Cheng. Ngayong nandito ka, huwag kang umalis. Matagal na akong naghihintay. Kabanata 616, pag-ambush ni Tang. Si Yang Yian at ang 3 pang iba ay lubos na nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Tila matagal nang may nakatambay dito, naghihintay sa kanilang pagdating. Hanggat masasabi niya kay Jian Cheng, nahulaan na ni Yang Yian na ang taong dumating ay dapat ang Panginoon ng Jiaoyao City, Tang. Nang bumagsak ang boses ni Tang, nalaman ni Yang Yian na ang buong kanyan ay kumikislap ng liwanag, at alam niya na ang pormasayon ay aktibo. Sure enough, nang umatras sila, bigla silang 4 na hamampas sa isang invisible barrier. Bang! Pagkatapos ng isang malakas na ingay, ang malakas na enerhiya ay direktang umatake at nag-backfire. Sa pamamagitan pa lamang nito ay napatumba na silang 4. Puff puff puff. Si Yang Yian ay mas mabuti, ngunit ang maliit na monghe at Zug Brothers ay direktang nagsuka ng dugo. Huminga ng malamig na hangin si Yang Yian. Ito ay isang ritmo na papatay sa iyo sa sandaling magsimula ka. Ngayon ay hindi natin alam kung anong pormasayon ang pumipigil sa kanila, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang pormasyong ito ay maaaring umatake, ito ay malamang na isang pamatay na pormasayon. Ang mukha ni Yang Yiu ay naging pangit. Kung ito ay talagang isang pamatay na pormasayon, at ito ay talagang kontrolado ni Tang, kung gayon sila ay magkakaproblema. Narinig na si Tang ay isang mahusay na perpekto sa Golden Core Stage. Ang gayong tao ay maaaring kontrolin ang pagbuo upang pumatay ng mga tao, at ang kanyang mga pamamaraan ay kakilakilabot. Walang tiwala si Yang Yiu. Ngunit anuman ang mangyari, imposibleng maghintay siya sa kamatayan at aminin ang pagkatalo. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, lumitaw ang Dragon Slaying Sword at ang Day and Night Universe Armor. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang pagkakabuo upang makahanap ng mga kapintasan, habang tinanong ang maliit na monghe at ang 2 pa, kumusta ka? Ha? Ang munting monghe ay dumura ng isang subo ng dugo at sinabi, hindi bale, dumura lang ito. Ayos lang kami, sabi din ni Kuya Zug. Kayong 3 ay bumubuo ng Free Talent Formation para protektahan ang inyong mga sarili. Ang pormasayon na ito ay parang killing formation. Gagawa ako ng paraan para masira ito. Paliwanag ni Yang Yiu. Okay, hindi gaanong nagsalita ang 3, at alam nila na sa oras na ito, hindi nila matutulungan si Yang Yiu, at ang magagawa lang nila ay subukang huwag kaladkarin si Yang Yiu pababa. Hindi sigurado si Yang Yiu kung ito ay isang killing array, kaya kailangan niya ng oras upang suriin at hanapin ang mga bahid.
Sa oras na ito, natagpuan niya na silang apat ay ganap na nababalot sa isang pormasayon na higit sa 30 metro. Kung hindi sila makalabas, sila ay pasibong bugbugin, na lubhang disadvantageous. Matapos ma-activate ang totoong chi ng Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, malakas ang sword energy. Umungol si Yang Yiyu at nilaslas ang magaan na kalasag ng pormasayon sa kanyang harapan. Boom! Ang malakas na Xuanhuang sword energy ay tumadtad sa formation, gumawa ng nakakabinging tunog. Isang lamat ang lumitaw sa kanyang paningin. Natuwa si Yang Yiyu. Nakita niya ang eksena sa labas ng formation, ngunit nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng brocade at eleganteng, nakatayo sa labas ng formation. Sa likod niya, may isang hanay ng baluti. Nang tingnan niya sa mga mata ng babae, nakita ni Yang Yiyu ang malamig na tingin sa kanyang mga mata, isang napakawalang awa at malamig na tingin. Siya, natakot sa kanyang puso. Walang alinlangan na ang gayong babae ay dapat na isang pusong alakdan at walang awa na tao. Nang tumingin si Yang Yian sa labas sa pamamagitan ng bitik na nilikha ng espada, nakita niya ang babae na ngumisi sa kanyang mukha, at sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang bitik sa pormasayon ay agad na gumaling. Pagkatapos ay tumunog ang boses ng babae, Yang Yian, ibigay sa akin ang origin stone ng masunurin, at iiwan ko sa iyo ang isang buong katawan, kung hindi, ang blood transforming evil chi formation na ito ay magpapadalisay sa iyo sa isang pool ng makapal na tubig. Pinatay mo muna ang aking mga tao mula sa Jiaoyao City, at pagkatapos ay pinatay ang junior brother ng aking sekta na si Jian Cheng. Dapat kang pumunta sa impyerno. Nang marinig ni Yang Yian ang mga salita ng babae, natitiyak niyang ang babae ay Jiaoyao City Lord Tang. Narinig din niya na silang apat ay nakulong ng blood transforming evil chi formation, at ang kanyang puso ay agad na nagulo. Sa mana ng matanda, mayroong libu-libong mga pagpapakilala sa mga pormasayon, kabilang ang blood transforming evil chi formation. Ang pagbuo ng masamang espiritu na nagpapabago ng dugo ay isang masamang pormasayon. Gumagamit ito ng mga sakripisyo ng tao upang akitin ang masamang espiritu na naipon mula sa sigla ng langit at lupa. Kasama ang kabundukan at ang paglilinang ng taong nag-set up ng pormasayon, ang masamang espiritu na nagbago mula sa sama ng loob ay patuloy na lilito sa pormasayon, na nakakaapekto sa isip at sa tunay na chi, at sa wakas ito ay magiging isang pool ng dugo. Ang ganitong pormasayon ang pinakamahirap harapin ang sama ng loob at masamang espiritu ng langit at lupa. Kung nais mong sirain ito, maliban kung ang paglilinang ni Yang Yiyu ay mas mataas kaysa sa taong nag-set up ng pormasayon, walang solusyon. Sa pag-iisip nito, pawis na pawis ang noo ni Yang Yiyu. Kung hihilingin sa kanya na makipaglaban ng direkta, kahit na si Yang Tang ay isang mahusay na pagiging perpekto ng yugto ng gininto ang elixir, hindi siya matatakot na makipaglaban. Gayunpaman, dahil direktang nakulong sa ganitong masamang pormasayon ng babaeng ito, medyo walang magawa si Yang Yiyu. Gayunpaman, hindi siya madaling sumuko, at nagtanong sa malalim na boses, ikaw ang Panginoon ng Jiaoyao City, Tang, tama ba? Alam mo, pero bakit mo natanong? Ibigay ang origin stone sa ganitong paraan, at iiwan ko silang lahat para sa iyo. Dapat mong malaman na ang origin stone ay hindi sa iyo orihinal, ito ay ang kayamanan ng espiritual na minahan ng aking Jiaoyao City. Inamin ni Tao ang kanyang pagkakakilanlan. Ang isipan ni Yang Yiyu ay tumatakbo, sinusubukang bumili ng oras at mag-isip ng solusyon, kaya nagpatuloy siya, City Lord Tang, nagkakamali ka. Sa totoo lang, ikaw o ang mga tauhan mo ang unang hinuli sa akin nang hindi nagtatanong. Pagkatapos ay dinala mo ang aking mga kaibigan at ako sa minahan sa akin. Hindi mo ba naisip na ako ay mali? Ang paghuhukay ng origin stone ay ang aking pagkakataon, at ito ay kabayaran para sa iyong pagmimina ng higit sa 1 taon. Bukod, ang origin stone ay pinino at hinigup ko. Hindi ko maibigay kahit gusto mo na ngayon. Paano kung palayain mo kami at may iba pa akong babayaran sa iyo? Sa ganitong paraan, dehado pa rin ako, di ba? Anong matangos na binata, sa tingin mo ba ay paniniwalaan kita? Not to mention the matter of the origin stone, just the fact na pinatay mo si Jian Cheng, 10,000 beses ka nang namatay ngayon. Alam mo ba na si Jian Cheng ay apo ng elder ng Yin Yang sect? Ang iyong pagpatay kay Jian Cheng ay naging napaka-passive ng upuang ito. Ilang araw na kitang hinihintay. Mayroong 2 landas sa harap mo ngayon. Una, ibigay mo ang iyong pinagmulan na bato, at mag-iiwan ako sa iyo ng isang buo na bangkay upang hindi ka magdusa. Pangalawa, kahit pinuhin ko ang origin stone mo, sa akin pa rin ito. Bukod dito, kukunin ko ang iyong kaluluwa at ibibigay ito kay Elder Jian ng Yin Yang sect upang maranasan mo ang walang hanggang pagdurusa ng pagbaril sa iyong kaluluwa at pagsisindi sa Sky Lantern. Dapat kang gumawa ng iyong sariling desisyon kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa ikaw.
O sa palagay mo, ako, na nakarating na sa napakahusay na pagiging perpekto ng Golden Core Stage, ay hindi makakaharap sa isang junior na tulad mo na nakaligtas lang sa Golden Core Heavenly Tribulation ng hindi gumagamit ng malaking porma sayon para harapin ka. Hindi sa banggitin na hindi ako nag-abala na kumilos laban sa isang junior na tulad mo. Mayroon akong 2 general na may antas ng paglilinang ng huli na Golden Core Stage, at daan-daang mga personal na gwardya sa maaga at kahit gitnang Golden Core Stage sa likod ko. Sa tingin mo ba hindi kita kayang ibaba? Itinayo ko ang malaking formation dahil lang ayoko magsayang ng oras. Bueno, sasagutin ko ang iyong kuryosidad at bibigyan kita ng 3 hininga para ibigay ang Origin Stone, kung hindi, gagawin kitang tubig ng dugo sa sandaling ma-activate ang malaking formation. Sa kanyang mga salita, hindi sineseryoso ni Tang Xiangyan. Kung hindi dahil sa pagkamatay ni Jian Cheng, na naging dahilan para personal siyang tanungin ni Elder Jian ng Yin Yang Sect, hindi siya pupunta para personal na arestuhin si Yang Yan. Hinatulan niya na si Yang Yan at ang kanyang partido ay pumasok sa Tangting Mountain upang pumunta sa Sanshu City, dahil ang Sanshu City ang tanging lungsod na hindi niya maabot. Ito ay isang lubhang magulong lungsod noong panahong iyon, at ang kanya na ito ang tanging daan patungo sa lungsod ng Sanshu. Oo naman, ang kanyang mga salita ay nagpahinti sa kanya ni Yang Yan. Isa rin siyang disipulo ng Yin Yang Sect, kaya natural na alam niya ang galit ni Elder Jian ng Yin Yang Sect. Bagamat si Tang ay hindi natatakot kay Elder Jian, ayaw niyang magkaroon ng away, pagkatapos ng lahat, si Jian Cheng ay pinatay para mahuli niya si Yang Yiu. Kaya kailangang magbigay ng paliwanag ang magkabilang panig kay Elder Jian. Alam ni Tang na kung hindi dahil sa kanyang Panginoon na isa ring Elder ng Yin Yang Sect, si Elder Jian ay pupunta sana sa Jiaoyao City upang harapin siya. Nang marinig ni Yang Yiu ang sinabi ni Tang, alam niyang hindi maganda ang katapusan ng araw na ito. Malamig siyang ngumuso at nagmura, Tang, huwag mo akong bigyan ng pagkakataong makalabas. Kung tatakas ako ngayon, huhuberin kita at ibebenta kita sa isang bahay aliwan balang araw. Ang lakas ng loob mo. Galit na galit si Tang, ikanaway niya ang kanyang mga kamay at naglabas ng 2 stream ng totoong enerhiya patungo sa formation, na nag-activate ng formation. Ang porma sayon ay agad na napuno ng masamang espiritu, at isang hininga ng mga bangkay at dugo ang lumitaw sa porma sayon, na direktang tumutusok sa katawan. Ang munting monghe ay sumigaw. Lumingon si Yang Yiu at nakita na ang Three Talents Formation ng maliit na monghe at ang magkapatid na Zug ay bumagsak sa isang iglap pagkatapos ng paglitaw ng masamang dugo, at sila ay nagsisigawan. Kumandat siya at mabilis na lumapit sa kanilang 3, iwinagayway ang kanyang mga kamay at ginamit ang tunay na enerhiya para matakpan ang 3, sa wakas ay naprotektahan sila. Ang baluti ng araw at buwan sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag, na nagawang labanan ang paglamon ng kasamaan ng dugo. Ang kasamaan sa dugo ay nagdulot ng malaking pinsala sa tunay na enerhiya, at sila ay hindi magkatugma. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakapit. Malamig na umungol ang boses sa labas ng formation, na nagpapataas ng activation ng formation. Nakaramdam ng pait si Yang Yiu sa kanyang puso. Totoo na ginamit niya ang kanyang sabik na tunay na enerhiya upang protektahan ang maliit na monghe at ang 2 palaban sa kasamaan ng dugo. Ayos lang sa maikling panahon, pero habang tumatagal, mauubos din ang totoong lakas niya maya-maya, tapos na siya. Ngunit walang paraan para sa oras, kaya maaari lamang siyang kumapit. Sa kaibuturan ng bundok Tangting, si Bai Qi at ang kanyang asawa ay naglalakad sa kagubatan, nag-uusap at nag-uusap. Madam, sa tingin ko dapat nating bawiin ang kanyang Royal Highness the Crown Prince. Bigla kong naalala na ang lupang ninuno ng aming Ape Clan ay may mana ng Tongbi Ape King. Dahil ipinanganak ang kanyang Royal Highness na Crown Prince, ang bloodline ng kanyang Royal Highness ay dalisay at dapat na makapasok siya sa Ancestral Land upang makuha ang mana ng ating emperador, sabi ni Bai Qi. Asawa ko, may katuturan ang sinabi mo, ngunit hindi ko alam kung papayag ba ang aking nakababatang kapatid na si Yiu na paalisan natin ang kanyang Royal Highness ang Crown Prince. Mahinang sabi ni Bai Su. Naniniwala akong pumayag ang aking mahal na kapatid, sabi ni Bai Qi. Bai Su, kung ganoon, bumalik tayo at habulin si Yiu. This time naniniwala akong hindi pa sila nakakalayo at makakahabol na tayo. Kabanata 617 Labanan ang kaaway magkatabi. Bibigyan ka ni Yang Yiu ng huling pagkakataon para ibigay ang Origin Stone. Sa labas ng formation, si Tang ay nagbanta kay Yang Yiu na may malamig na tono, at ang kanyang mga kamay ay hindi tumigil. Pinilit ni Yang Yiu na kumapit sa loob ng formation. Ang kapangyarihan ng masamang dugo ay napakalakas na kahit ang kanyang Chen Kunchi ay nahirapang labanan ito. Siyempre, ang susi ay pinigilan ito sa pagbuo, at kailangan din niyang protektahan ang maliit na monghe at ang 2 pa. Hirap talaga siyang pigilan.
Nang marinig ni ang hindi pagpayag ni Tang na sumuko, si Yang Yiyo ay hindi nagpahinga at ngumisi, kung may kakayahan ka, pinuhin mo muna ako. Kinaikit ni Tang ang kanyang mga mata at sumigaw, dahil sabik kang mamatay, tutuperin ko ang iyong hiling. Pagkatapos, nahulog ang mga salita, mabilis na lumipad ang spell sa kanyang kamay. Biglang lumapot ang masamang enerhiya ng dugo sa formation, at sa wakas ay nagbago ang mukha ni Yang Yiyo. Nahihirapan siyang kumapit, ngunit sa sandaling ito ay malinaw niyang naramdaman ang masamang enerhiya na dumadaloy sa langit, at maging ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay nakaramdam ng panghihina. Boss, alisin ang aming proteksyon, at humanap ka ng paraan para makatakas. Ang munting monghe ay hindi napigil ang magsalita, alam niyang malapit nang bumagsak si Yang Yiyo. Kuya Yang, go, hindi ka namin sinisisi, baka ito na ang kapalaran natin. Nagsalita din si Zug kung sa oras na ito, naniniwala siya na maraming paraan si Yang Yiyo. Kung hindi niya protektahan silang tatlo, magkakaroon ng malaking pagkakataon na masira ang formation at makatakas. Pero ngayon ay tuluyan na silang hinihila pababa ng tatlo, kung magpapatuloy sila ng ganito, sa huli ay wala ni isa sa kanilang apat ang mabubuhay. Puff! Si Yang Yiyo ay dumura ng isang subo ng dugo at patuloy na hinihimok ang tunay na chi na panatilihin ang tunay na proteksyon ng chi ng tatlong tao, pagkatapos ay ngumisi at sinabi, anong kalokohan ang kapalaran, ang nakababatang henerasyon ng cultivation ay upang labanan ang kapalaran, paano ako susuko, siguraduhin mayroon pa akong backhand. Sabi nga, may backhand ba talaga? Kung mayroon man talaga, ito ay si Master Yun Changxi, ngunit hindi alam ni Yang Yiyo kung kayang sirain ng kapangyarihan ng kaluluwa ng Master ang Forma Sayon na ito. Ngunit anuman ang mangyari, ayaw niyang isuko ang munting monghe at ang dalawa pa. Kung tungkol sa mga kaibigan, napanood niya si Sister May na namatay, at ang kasalukuyang sitwasyon ay halos katulad noong sila ni Sister May ay nasa minahan. Ang pagkakaiba ay sa oras na iyon, siya ay automatikong hinigpitan ng Chen Kun Pot, at si Sister May ay namatay sa pagsabog. Sa ngayon, maaari din siyang pumasok sa Chen Kun Pot space, ngunit ang paggawa nito ay mangangahulugan ng pagbibigay ng tatlong tao. Hanggang sa huling hakbang, ayaw ni Yang Yiyo na iwan ang maliit na monghe at ang dalawa pa at magtago sa Chen Kun Pot space ng mag-isa. Ano? Ang pinakaayaw niya ay ang Chen Kun Pot ay maaari lamang niyang may pasok, ang may-ari, at ang kanyang espiritong hayop, at ang mga tagalabas ay hindi makapasok, kung hindi, maaari niyang higpitan ang maliit na monghe at ang dalawa pa sa Chen Kun Pot. Dati, hinigpitan lang niya si Monkey Doodle sa Chen Kun Pot, ngunit walang paraan para dalhin ang maliit na monghe at ang dalawa pa. Sa kasamaang palad, ngayon lang siya nakahawak. Anuman ang mangyari, hindi siya susuko hanggang sa huli, at ngayon ay handa na siyang ipatawag ang kanyang amo. Sinabi niya na hindi siya aasa sa kanyang amo, ngunit ngayon ay apurahan ang sitwasyon at wala siyang magagawa kundi humingi ng tulong sa kanyang amo. Nang tatawagan na sana ni Yang Yiyo ang kanyang master na si Yun Changxi, biglang nanginig ang Forma Sayon. Boom! Ang buong Forma Sayon ay nanginginig ng marahas, at isang mahabang dagandong ang tumunog, ungol. Nanginginig si Yang Yiyan nang marinig niya ang mahabang dagandong. Kuya na pala. Tuwang-tuwa si Yang Yiyan. Bagamat hindi niya nakikita ang sitwasyon sa labas sa Forma Sayon, narinig niya ang boses ni Kuya Bai Chi sa unang pagkakataon. Oo nga, sa susunod na sandali, narinig niya ang malakas at dumadagandong na galit ng nakatatandang kapatid na si Bai Chi, ang lakas ng loob mong patayin ang kapatid ko, hinahanap mo ang kamatayan, pagkatapos noon, sumigaw muli si Bai Chi, teka lang, kapatid, babasagin ko itong kabibi ng pagong. Kuya, ayos lang ako, gulat na tugon ni Yang Yiyan. Hindi niya inaasahan na babalik si Kuya Bai Chi. Hindi niya talaga inaasahan na sa wakas ay makakahinga na siya ng maluwag. Halimaw, masamang hayop, maglakas loob ka. Sa oras na ito, narinig ni Yang Yiyan ang malamig na boses ni Tang. Humph, buksan mo at sisirain ko ito, malamig na ngumuso si Bai Chi. Pagkatapos ay narinig ni Yang Yiyan ang isang nakakabinging dagandong. Boom boom boom. Sa susunod na sandali ang buong Forma Sayon ay nanginig muli, at pagkatapos ay nasira ito sa isang iglap, at ang kasamaan ng dugo ay nagkalat. Nasira ang formation. Binawi ni Yang Yiyan ang tunay na proteksyon ng chi ng tatlong maliliit na monghe at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Pagtingin sa itaas, talagang ang panganay na kapatid na si Bai Chi ang lumulutang sa itaas ng Forma Sayon na may kapangyarihan ng gamot sa buong katawan. Ayos ka lang ba, kuya? Tanong ni Bai Chi. Salamat kuya, ayos lang ako. Mabilis na sagot ni Yang Yiyan. Sa oras na ito, tumanggo si Bai Chi kay Yang Yiyan, tumingin sa malayo, at nagsabi, Madam, protektahan mo ang iyong kapatid, at hayaan ang iyong asawa na harapin ang mga bastard na ito. Asawa, mag-ingat ka. Nakita ni Yang Yiyan si Bai Su na may hawak na dalawang maliliit na puting unggoy sa kanyang mga braso at nakikipaglaban kay Tang.
Siguro dahil sa mga bata, nakaramdam siya ng pagpipigil. Nang marinig niyang nagsalita ang kanyang asawang si Bai Qi, agad siyang umatras at lumipad sa harap ni Yang Yian at ng iba pang apat. Si Bai Qi ay nagpakita sa harap ni Tang sa isang iglap, at nang hindi gumagamit ng anumang magic weapon, direktang itinaas niya ang kanyang kamao na kasing laki ng isang kasserole at inatake si Tang. Pareho silang nakarating sa Great Perfection ng Golden Core Stage. Sa totoo lang, mas malakas pa si Bai Qi kaysa kay Tang in terms of cultivation dahil kinuha niya ang spiritual pitch ni Yang Yiu. Bilang karagdagan, ang lahi ng demonyo mismo ay napakalakas. Sa panahon ng pag-atake, si Tang ay umatras ng hakbang-hakbang, hindi nang ahas na labanan si Bai Qi ng direkta, at hindi nagtagal ay nahulog sa isang dehado. Isang Tang ay hamampas ng espada kay Bai Qi at mabilis na umatras sa harapan ng kanyang mga personal na sundalo, malamig na bumantong hininga, bumuo ng isang porma sayon para patayin ang halimaw. Sa susunod na sandali, ang daang personal na sundalo sa likod ni Tang ay mabilis na pinalibutan si Bai Qi, na bumubuo ng isang plum blossom-shaped formation. Ang bawat tao ay naglabas ng malakas na tunay na enerhiya at binuksan pa ang Jindan Domain. Ang kapangyarihan ng daang personal na sundalo at ang Jindan Domain ay pinagsama-sama, na bumubuo ng isang malakas na puwersa. Pagkatapos, si Tang ay nagwagayway ng kanyang kamay at tatlong general sa huling yugto ng Jindan ay lumipad, at sumama kay Tang upang palibutan si Bai Qi. May apat na master sa loob at isang malaking porma sayon na nabuo ng 100 personal na sundalo sa labas, na nahuli si Bai Qi sa loob at labas. Tinira ni Tang si Bai Qi at sinabing, ito ay isang malakas na porma sayon ng pagpatay ng demonyo na espesyal na idinisenyo upang labanan ang lahi ng demonyo. Titingnan ko kung paano ka mamamatay na hayop. Hahaha, tumawa ng malakas si Bai Qi, at mayabang na sinabi, Jiaoyao City Lord Tao, narinig ko na kayo. Ikaw lang ang Jindan Stage Great Perfection. Kung ginamit ang ganitong klaseng porma sayon noon pa man, baka medyo natakot ako sa iyo. Pero ngayon, human formation na lang. Panoorin mo akong sirain ang porma sayon at patayin ka para mailabas ang galit ko para sa kapatid ko. Tinapos ni Bai Qi ang kanyang pagmamayabang at umungol sa langit, roar dagandong. Ang demonyong katawan ni Bai Qi ay biglang lumaki, at ang dilaw at demonyong enerhiya ay sumabog sa buong katawan niya. Habang ibinababo niya ang kanyang mga kamao, 5 o 6 sa kanyang mga personal na sundalo na humaharang sa kanyang harapan ay biglang lumipad pa atras, at pagkatapos ay dumiretso si Bai Qi sa ocean. Nagbago ang mukha ni Tang at napabulalas siya, ang ika-4 na antas ng enerhiya ng demonyo ay maihahambing sa isang nascent soul. Ikaw, hindi. Ikaw ay nasa kalahating hakbang na yugto ng nascent soul. May pag-asa pa tayong mahuli at mapatay ang halimaw na ito. Patayin mo na ako. Ang sword energy ni Tang ay lumilipad kung saan-saan, at sa tulong ng 3 general sa huling yugto ng Jindan, at sa suporta ng mga personal na sundalo sa paligid, sa ilang sandali ay hindi talaga nagmamadali si Bai Qi sa Tang, sa halip ay tila pinigilan. Matapos makita ni Yang Yiu si Bai Su mula sa malayo, inabot ni Bai Su ang isang pares ng maliliit na puting unggoy kay Yang Yiu at sinabing, Yiu, alagaan mo ang mga bata, pupunta ako para tulungan ang aking asawa. Nagpipigil na si Yang Yiu ng matinding galit sa kanyang puso, at nang makita niyang nakikipaglaban ang kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi sa harap ng daan-daang Jindan, kumukulo ang kanyang dugo. Pagharap sa bata na iniabot ni Bai Su, hindi niya ito kinuha, ngunit sinabi, Hipag, ang bata ay mahalaga. Pinuprotektahan mo ang bata at ang munting monghe. Pupunta ako para tulungan ang aking kuya. Nang makitang magsasalita na sana si Bai Su, pinutol siya ni Yang Yiu at sinabing, Ate, huwag kang mag-alala. Meron ako. Nang maipasa ko ang set ng armor na ito, sinabi ko na hinding-hindi ako actress o matatakot na makipaglaban. Pagkatapos sabihin iyon, nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Bai Su na magsalita, iginalaw niya ang kanyang mga paa at na-activate ang kanyang, The World is Closed, skill. Sa sumunod na segundo, sumugod siya sa pagbuo ng mga personal na sundalo at nagbagong anyo. Itinaas niya ang Dragon Slaying Sword at umungal, at naglaslas gamit ang isang espada. Cock! Boom! Ginamit ni Yang Yiu ang lahat ng kanyang lakas sa isang espada, at kaagad 7 o 8 personal na sundalo ang namatay sa hiyawan. Pagpili ng mga bituin, pangingisda para sa buwan, pagnanakaw sa langit, mamatay. Pagkatapos ay nagsagawa si Yang Yiu ng 3 galaw ng hand bone magic sa isang hininga. Bang bang bang. Ang 3 galaw ng magic hand ay lumabas, at isang nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw.
Napuno ng alikabok ang kalangitan, isang malaking bilang ng mga personal na sundalo ang namatay, at ang porma sayon ay sapilitang sinira ni Yang Yiyo. Isang malaking gap. Sa susunod na sandali ay sumugod siya at sumigaw kay Bai Qi, "Kuya, magkatabi tayong labanan ng kaaway." Nakita ni Tang ang three-stroke handbone magic ni Yang Yiyo at naging pangit ang mukha nito. Kabanata 618, Pagputol ng lalamunan at pagpugot ng ulo. Sa mga mata ni Tang, bagamat si Yang Yiyan ay nasa maagang yugto ng Jindan, ang kanyang free strike na mahiwagang kapangyarihan lamang ay nakahabol na sa lakas ng mga ordinaryong Jindan late-stage cultivator. Kinaikit ni Tang ang kanyang mga mata at lihim na sinabi sa kanyang puso, ang batang ito ay hindi dapat ingatan, kung hindi, siya ay magiging isang sakuna sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Tang sa isang general sa tabi niya, patayin siya. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban kay Bai Qi. Si Bai Qi ay kinubkob ni Tang at tatlong general sa huling yugto ng Jindan, at kinubkob ng mga personal na sundalo na patuloy na nanliligalig sa kanya. Kahit na siya ay makapangyarihan at ang kanyang demonyong kapangyarihan ay tumataas, siya ay nasa ilalim pa rin ng ilang presyon at pagod. Pagkatapos ng lahat, minamaliit pa rin ni Bai Qi ang mga nagsasaka ng lahi ng tao, sa pag-aakalang sa ilalim ng parehong kaharian, ang lahi ng tao ay malayo sa pagiging kalaban ng lahi ng demonyo, hindi pa banggitin na nakapasok na siya sa paglilinang ng lahi ng tao. Sa hindi inaasahan, siya pa rin pinipigilan ng iba. Siyempre, may salik na hindi kayang talunin ng dalawang kamao ang apat na kamay at nalampasan niya ang bilang, ngunit may dahilan din na minamaliit niya ang kalaban. Sa madaling salita, ang hindi inaasahan ay ang mga pamamaraan ng mga taong nagsasaka ay walang katapusan, na higit na iba-iba kaysa sa mga demonyo. Sa mga tuntunin ng digmaan, ang mga demonyo ay ang ubod ng kamao, at sila ay prangka, habang ang sangkatauhan ay maaaring gamitin ang lahat ng bagay sa labanan, tulad ng kapaligiran ng nakapalibot na langit at lupa, ang kanilang sariling mga spell, ang bilang ng mga kasama, at iba pa. Sa lahat ng pinagsama-samang ito, talagang imposibleng sabihin na ang mga demonyo ay hindi magagapi sa iisang kaharian. Ngayon ay naiintindihan na ni Bai Qi na walang katuturang sabihin na ang mga demonyo ay mas malakas kaysa sa lahi ng tao sa parehong antas. Kung ito ang kaso, ang Mountain and Sea Realm ay hindi magiging malakas para sa sangkatauhan, kundi para sa mga demonyo. Ngayon ang mga demonyo ay pinigilan sa ilang at hindi nang ahas na lumabas, ngunit ang sangkatauhan ay maaaring gumala sa Mountain at Sea Realm. Siyempre, naiintindihan din ni Bai Qi na kung ganap na niyang naabot ang antas ng pang-apat na antas ng Demon Peel sa sandaling ito, mag-iiba ang sitwasyon, at maaari niyang patayin ang mga tao tulad ng Tang sa isang kisap mata. Sa kasamaang palad, hindi ito ang kaso pagkatapos ng lahat. Bagamat nahawakan niya ang threshold ng pang-apat na antas ng Demon Peel, isang hakbang pa rin siya mula sa huling hakbang. Ngunit kahit na hindi niya mapatay si Tang sa maikling panahon, tiwala si Bai Qi na maaari niyang masaktan ng gusto si Tang. Gayunpaman, sa sandaling ito, pumasok si Yang Yiyan sa formation na nagpakaba kay Bai Qi. Sa kanyang mga mata, si Yang Yiyan ay nasa maagang yugto ng Jindan kung tutuusin. Sa pagbuo, hindi banggitin na ang daang sundalo ay nasa unang bahagi man lamang ng Jindan, si Tang ay nasa mahusay na kasakdalan ng Jindan, at ang tatlong general sa paligid niya ay nasa huling yugto ng Jindan. Sa oras na ito, ang pagpasok ni Yang Yiyan ay talagang natakot kay Bai Qi. Katulad nito, si Bai Qi ay sinaksak ni Tang, na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang dibdib. Kuya, nanggugulo ka, lumabas ka at papasukin mo ang iyong hipag, nag-aalala pa rin si Bai Qi na hindi niya kalaban si Yang Yiyan. Kasabay nito, ang mga general sa ilalim ni Tang ay malapit nang patayin si Yang Yiyan. Umuungol. Umungol si Bai Qi, umaagos ang dugo mula sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya alam na isang demonyong aura ang tumama sa likod ng general na sumugod kay Yang Yiyan. Ang Tang ay hindi plorera. Siya ay isang babae anumang oras, ngunit maaari siyang maging panginoon ng isang lungsod. Bilang karagdagan sa kanyang malakas na paglilinang, ang kanyang mga pamamaraan at mata ay hindi masama. Sa isang kisap mata, nilusaw niya ang pag-atake ni Bai Qi at iniindayog ang sinaunang espada upang pigilan si Bai Qi na makalapit kay Yang Yiyan. Alam niya na kapag napalapit na si Bai Qi kay Yang Yiyan, magiging mahirap na patayin si Yang Yiyan. Ngayon, anuman ang mangyari, kailangan niyang patayin si Yang Yiyan at magbigay ng paliwanag sa nakatatandang Jian ng sekta. Nakita ni Yang Yiyan na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi ay nasugatan sa dibdib, at ang kanyang mga mata ay namumula. Natural, naiintindihan niya na dahil sa sarili niyang mga dahilan ang nakakagambala sa pagiging dominante ng kanyang kuya. Agad siyang sumigaw ng malakas, "Kuya,
huwag kang mag-alala sa akin. Ikaw at ako na magkakapatid ay kailangan lang na mag-concentrate sa pagpatay sa kalaban. Wala akong pakialam sa mga bridge clown na ito. Kapatid, kahit napatayin mo ang nakamamatay na kalaban, tandaan mong tulungan akong magtanggal ng damit ni Tang at pagmulan siya ng masama. Ito ang pangako ko sa City Lord Uyang dati, hahaha. Sinadya itong sinabi ni Yang Yian sa isang nakaka-relax at mapanuksong tono, sa katunayan, ito ay para bigyan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi ng kumpiyansa na kapaligiran at hayaan siyang hindi magambala para sa kanyang sarili. Oo naman, nang marinig ni Bai Qi ang mga malikot na salita ni Yang Yian, natigilan siya sa una, at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Sa sandaling ito, talagang mas panatag ang puso ni Bai Qi. Pagkatapos huminahon, naisip din niya na si Yang Yian ang Panginoon ng kanyang Royal Highness na Crown Prince, at madali niyang makuha ang kayamanan ng langit at lupa tulad ni Ling Tao. Paano siya naging simpleng tao? Kaagad, inalis ni Bai Qi ang kanyang isip at malakas na sinabi, "Okay, sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Panoorin mo akong bumunot. Lahat ng tang ngayon para ipaghiganti ka." Ang pag-uusap ng dalawang tao ay nanlilinlang sa tainga ni Tang. Siya ay nanginginig at nagmura, "Isang puting unggoy na hayop, isang walang buhok na bata, puputulan kita ngayon, papatayin." Hahaha, matandang babae, halika, hindi tiyak kung sino ang mamamatay ngayon. Si Yang Yian ay tumawa ng malakas mula sa malayo, sa katunayan, para inisin si Tang. Sa pamamagitan lamang ng pagkairita sa kanya ay magkakaroon ng kapintasan, na nagbibigay ng pagkakataon sa panganay na kapatid na pumatay. Sa katunayan, sa mata ni Yang, ang babaeng ito, si Tang, ay hindi naman matanda. Para siyang nasa 20s, na may kaakit-akit na figure. Sinadya niya itong tawaging matandang babae. Habang nag-aaway ang magkabilang panig, si Tang ay ganap na nagngangalit at nagsimula ng isang baliw na away kay Bai Qi. Ang pag-atake ng general sa huling yugto ng Jindan sa panig ni Yang Yiu ay malapit nang dumating. May hawak na malaking kutsilyo ang nasa katanghaliang gulang na general na may totoong enerhiya sa paligid nito, at lumipad at tinadtad ng kutsilyo ang ulo ni Yang Yiu. "Halika." Bumulong si Yang Yiu, at sa halip na umatras, umabant siya, hawak ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kaliwang kamay, at ang tunay na enerhiya ang nagtulak sa Xuanhuang Sword Chi na gumana. Tinamaan niya ang Star-Picking Hand gamit ang kanyang kanang kamay, at inatake ang kaliwat kanan, ganap na nagpapatuloy. Hindi siya tanga, at nang ahas siyang lumaban ng direkta kapag medyo sigurado na siya sa kanyang puso. Bago niya makuha ang Sun Moon Universe Armor, maaari niyang patayin si Jian Cheng, na nasa tuktok ng gitnang yugto ng Jindan. Ngayon ay nakasuot siya ng Sun Moon Universe Armor, na nagpapataas ng kanyang pagtatanggol sa sarili ng 30% at ang kanyang bilis ng 30%. Hindi siya naniniwala na hindi niya kayang labanan ang pag-atake ng late Jindan stage. Nagsalpukan ang mga espada. Boom! May malakas na tunog. Inabot ng Star-Picking Hand at hinawakan ang ulo ng nasa katanghaliang gulang na general. Kasabay ng malamig na singhot ay sinuntok niya ito ng puno ng totoong lakas. Bang! Isang head-on collision. Ang mga pag-atake ng magkabilang panig ay nakabuo ng isang malakas na alon ng espiritual na enerhiya, na nagpatambo sa malaking bilang ng mga nakapaligid na gwardya. Umatras ng 5 o 6 na hakbang si Yang Yiu bago huminto. Ang nasa katanghaliang gulang na general ay umatras ng 3 hakbang. Ang napakalakas na tunay na enerhiya, tila hindi ako mananalo sa isang kompetisyon ng paglilinang, nagdesisyon si Yang Yiu sa kanyang isipan, at nagbuntong hininga sa kanyang puso na may agwat pa rin sa pagitan ng kanyang paglilinang sa unang bahagi ng Jindan at sa huling yugto ng Jindan. Sa kabutihang palad, nasa kanya ang Sun and Moon Universe Armor, kung hindi ay natalo siya sa nakaraang banggaan. Patayin! Sa oras na ito, ang general na nasa katanghaliang gulang ay umungal ng salitang, "Patayin," at ang mga nakapaligid na gwardya ay nakipagtulungan sa general upang sugurin si Yang Yiu. Pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at naisip, bagaman hindi tayo malapit sa paglilinang, walang puwang. Ang aking tunay na chi ay hindi maaaring makipagkumpetensya sa iyo. Matatalo pa ba kita sa paggalaw ng katawan ng A-World Away, na kasanayan at sa 30% na bilis ng combat boots? Nakaharap sa mga personal na sundalo at nasa katanghaliang gulang na mga general na sumugod mula sa lahat ng panig, itinadyakan ni Yang Yiu ang kanyang mga paa at bumigkas ng 2 salita, lightning step, at pagkatapos ay hinimok ang tunay na chi sa combat boots. Sa sumunod na segundo, sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na general at ng mga personal na sundalo, nawala si Yang Yiu sa lugar. Ang nasa katanghaliang general ay biglang nagkaroon ng masamang premonition sa kanyang puso. Sa katutubo, naramdaman niya ang panganib na dumarating at umatras ng hindi nag-iisip.
Sa sandaling ito, isang lamig ang bumalot sa kanyang leeg. Napabuga ng malamig na pawis ang nasa katanghaliang gulang na general at naisip sa sarili, ito ay isang malapit na tawag. Muntik na akong mawala sa ulo ko. Paanong naging napakabilis ng lalaking ito? Supernatural na kapangyarihan. Ito ay dapat na supernatural na kapangyarihan. Nang pawisan na ang nasa katanghaliang general, nakaramdam ng panghihinayang si Yang Yiyo. Muntik na niyang mapatay ang general na nasa katanghaliang gulang, ngunit sa kasamaang palad ay mabilis na nag-react ang kabilang partido. Dahil hindi ko kayang patayin ang nasa katanghaliang gulang na general sa huling bahagi ng panahon ng Jindan, hindi ko ba kayang patayin ang mga personal na sundalong ito sa unang bahagi ng panahon ng Jindan? Bulong ni Yang Yiyu sa sarili. Sa ilalim ng pagbubuhos ng totoong enerhiya, ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay napuno ng malamig na enerhiya ng espada. Pinaandar niya ang ikalawang antas ng Lightning Step Realm ng Near and Far Away Art sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa 30% speed blessing ng combat boots ng Sun and Moon Universe Armor, agad siyang naging kidlat at nagsimulang mag-shuttle sa mga personal na sundalo. Ah! Puff puff puff! Sunod-sunod na hiyawan at tunog ng espadang naghiwas sa lalamunan. Walang nakakita sa figure ni Yang Yiyo, tanging hiyawan lang ang narinig. 10 buntong hininga lang ang itinagal ng mga hiyawan. Gayunpaman, si Yang Tang at ang tatlong general sa huling yugto ng Jindan ay nakatitig ng nakadilat ang kanilang mga mata. Sa kanilang pananaw, maliban sa unang 20 hanggang 30 katao na namatay sa mga kamay ni Bai Qi, ang natitirang daang sundalo sa bukid ay nahulog sa isang pool ng dugo. Ang pangunahing punto ay ang bawat isa sa kanila ay pinutol ang kanyang lalamunan at ang kanyang ulo ay pinutol. Wala ni isang sundalo ang nakaligtas. Lalo na ang nasa katanghaliang general na unang humarap kay Yang Yiyo ay tinamaan ng kidlat matapos makita ang eksenang ito. Bagamat ang mga sundalong ito ay mula sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod, siya ang pinuno at pinalaki niya sila sa pamamagitan ng kamay. Ngayon lahat sila ay pinugutan ng ulo at bumagsak sa lupa. Ito ay talagang hindi katanggap-tanggap para sa nasa katanghaliang gulang na general. Gayunpaman, sa isang tunggalian sa pagitan ng mga magsasaka, ang kaguluhan ay ang pinakabawal. Ang general na ito ay nag-ambala sa oras na ito, at siya ay hindi malayo sa kamatayan. Hindi sumuko si Yang Yiyo na patayin ang nasa katanghaliang gulang na general na ito. Nang makita siyang nanginginig sa buong katawan, alam niyang naabala siya. Pagkatapos ay ginalaw niya ang kanyang mga paa at sinaksak siya ng isang espada na walang swerte. Kabanata 619, ang pinakamasamang maaaring mangyari ay ang mundo ng Shanghai Realm ay babaliktad. Isang bagay lang na baligtarin ang mundo ng Mountain and Sea Realm. Pagkatapos ng lahat, ang nasa katanghaliang general ay nasa huling bahagi ng panahon ng Jindan. Kahit na nagambala siya, nararamdaman niya ang paglapit ng panganib. Bukod dito, kahit na ang espada ni Yang Yiyo ay mabilis, ito ay isang direktang pag-atake. Bagamat nagmamadali, hindi nataranta ang nasa katanghaliang general. Natauhan siya at itinaas ang kanyang kamay para salubungin ang espada ni Yang Yiyo. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nakita ng nasa katanghaliang general na ang mga sulok ng bibig ni Yang Yiyo ay biglang umangat, na parang nanunuya siya ng tagumpay. Naramdaman ng nasa katanghaliang gulang na general na may mali sa kanyang puso, ngunit wala siyang nakitang mali. Bukod dito, kailangan niyang harapin ang espada ni Yang Yiyo sa oras na ito, kaya hindi na niya ito inisip pa. Ngayon ang nasa katanghaliang general ay labis na natatakot kay Yang Yiyo, at hindi siya nang ahas na maging pabaya. Isang tao ang pumatay sa lahat ng mga gwardya na naruroon sa wala pang 10 paghinga. Maging ang Panginoon ng lungsod ay mahihirapang gawin ang gayong pamamaraan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang bilis ni Yang Yiyan, na parang multo o kahit kidlat, at imposibleng ipagtanggol ito. Sa ilalim ng ganitong uri ng mahiwagang kapangyarihan, ang mga nerbiyos ng nasa katanghaliang gulang na general ay lubhang tensyonado. Gayunpaman, sa kabutihang palad, nasaksak siya ng espada ni Yang Yiyan sa isang frontal attack. Kung ito ay isang frontal attack, ang nasa katanghaliang gulang na general ay hindi matatakot kay Yang Yiyan. Boom! Nagbanggaan ang dalawang espada, gumawa ng mapurol na tunog, at isang malakas na enerhiya ang sumabog. Ang general na nasa katanghaliang gulang ay nanunuya, at ang antas ng paglilinang ni Yang Yiyan ay hindi may kukumpara sa kanya. Madali niyang hinarang ang espada ni Yang Yiyan gamit ang isang kutsilyo. Pagkatapos ay gagamitin na ng general na nasa katanghaliang gulang ang makapangyarihang totoong chi para kontrahin si Yang Yiyan, naghahanda ng tagteren si Yang Yiyan sa isang iglap. Noong nagpapatakbo pa lang siya ng totoong chi, narinig ng nasa katanghaliang general si Yang Yiyan na bamulong ng dalawang salita, Dragon Scale. Natigilan ang general na nasa katanghaliang gulang. Kaliskis ng dragon. Ano ito? Nang maisip na lamang niya ito sa kanyang isipan, sa sumunod na segundo, naramdaman na lamang niya ang pananakit ng kanyang ibabang bahagi ng tiyan, pumutok ang kanyang dantian, at unti-unting nawala ang kanyang malay.
Sa oras na ito, napagtanto ng nasa katanghali ang general na ang pangharap na pag-atake ng espada ni Yang Yian ay isang takip mula simula hanggang wakas. Ang totoong pumatay ay ang tinatawag na Dragon Scale. Ngayong naintindihan na niya, huli na ang lahat. Puff! Isang baluti na kasing laki ng palad ang tumusok sa dantian ng nasa katanghaliang gulang na general. Malinaw itong nakita ng nasa katanghaliang general, nanlaki ang kanyang mga mata, lumaki ang kanyang mga pupil, at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Bang! Bumagsak sa lupa ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na general. Kasing kalmado ng tubig ang mga mata ni Yang Yian sa oras na ito. Napatay niya ang halos 100 personal na sundalo sa isang hininga. Sa sandaling ito, pinatay niya ang nasa katanghaliang general sa huling yugto ng Jindan nang walang anumang ripple sa kanyang puso. Hindi niya naisip na maging cold-blooded, dahil alam niyang kung hindi siya cold-blooded at malupit dito, siya ang mamamatay. Sa katunayan, pinatay niya ang nasa katanghaliang gulang na general sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pagkabigla ng pagpatay sa halos 100 personal na sundalo para manhid ang nasa katanghaliang gulang na general, at pagkatapos ay ang espada ng Dragon Slaying Sword ay sadyang ginamit bilang panakip ng paulit-ulit. Ang 2 beses ng paghahanda ay ang paglabas ng Dragon Scale upang palihim na atakehin at patayin ang nasa katanghaliang gulang na general. Ngayon nagtagumpay siya. Pinatay ang isang master sa huling yugto ng Jindan. Kung talagang maglalaban sila, tiyak na makakalaban ni Yang Yiyo ang yumaong si Jindan, ngunit hindi ito madaling gawin, kung tutuusin, may pagkakaiba ang dalawang maliliit na kaharian. Gayunpaman, ngayon gusto niyang gawin ito, ginagamit niya ang lahat ng trump card na magagamit niya, at magagawa niyang patayin ang mga master ng yumaong Jindan sa hinaharap. Ang mga cross-level na labanan ay palaging umiiral para sa kanya mula noong unang araw ng paglilinang. Ito. Inaasahan din na mapapapatay niya ang nasa katanghaliang gulang na mga general ng yumaong si Jindan. Masaya si Yang Yiyo, ngunit si Tang ay unti-unting naiirita. Sa isang kisap mata, nalaman niyang lahat ng mga sundalo ng mansyon ng kanyang Panginoong lungsod ay naging mga walang ulong bangkay. Bawat isa sa kanila ay pinutol ng lalamunan ni Yang Yiyo, at nakita pa niyang pinatay ni Yang Yiyo ang unang general sa ilalim ng kanyang pamumuno. Halimaw. Frick. Ang dalawang salita ay lumitaw sa isipan ni Tang at nagtagal. Ngayon lang niya ginamit ang human wave tactics, at sa susunod na sandali ay 2 na lang ang natitira na general sa paligid niya. Hindi naisip ni Tang na ang isang tao sa unang bahagi ng Jindan ay maaaring pumatay ng isang huli na Jindan, lalo pat pumatay ng halos 100 tao sa parehong antas. Ang record na ito, kahit na siya ay isang Jindan Great Perfection, ay maaaring hindi madaling makamit. Ngunit ngayon ginawa ito ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, si Tang ay lalong hindi mapakali. Gusto niyang sumugod kay Yang Yiyo at patayin ito, ngunit sa kasamaang palad ay nasagasaan siya ni Bai Qi. Bagamat may 2 general sa huli na yugto ng Jindan sa paligid niya upang saluhin si Bai Qi, lumilikha lamang sila ng ilang kaguluhan. Hindi sila ang mga kalaban ni Bai Qi, at hindi man lang sila ng ahas na harapin si Bai Qi ng direkta. Si Tang pa rin ang nakikipaglaban kay Bai Qi. Nang makita na ang kanyang mga personal na sundalo at isa sa kanyang pinakamalakas na general ay pinatay ni Yang Yiyo, 2 general na lang ang natitira sa paligid niya at malapit na siyang maging commander ng walang mga tropa. Naging irritable si Tang, o naapektuhan ang kanyang isip, at ito ang panahon na puno siya ng mga kapintasan. Umuungol. Si Bai Qi ay mas malakas kaysa kay Tang. Matapos makita ang mga kapintasan ni Tang, umungol siya at umismid at tinamaan ng malakas ang dibdib ni Tang. Nang makita ito, nakaramdam siyang ng kirot sa dibdib ni Tang at bamulong, sana hindi siya mabugbog hanggang mamatay ni Kuya. Pagkatapos ay nagtagumpay si Bai Qi sa isang suntok at pinaalis si Tang. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang palad na parang maliit na gilingang bato at tinamaan ng kidlat ang ulo ng isang general sa huling yugto ng Jindan sa tabi niya. Bang! Isang napakababang tunog, tulad ng tunog ng pagputok ng pakwan, ang tumunog, at ang general ay binaril sa ulo ni Bai Qi nang walang kahit isang sigaw. Hindi naging madali para kay Bai Qi, na may Super Jindan Dequan cultivation, na harapin si Tang, na isang Jindan Dequan, ngunit ang pakikitungo sa isang Jindan sa huling yugto ay parang pagkuskus ng langgam, at madali niyang napatay ang isa. Sa oras na ito, sinamantala ni Yang Yiyo ang pagkakataon at itinuon ang kanyang mga mata sa tanging natitirang general. Nakita ng huling general ang kanyang kasama na sinampal hanggang mamatay ni Bai Qi, at ang kanyang mukha ay naging berde sa takot. Umuungol. Sa sandaling ito, umatungal si Bai Qi sa general na parang demonyo, at ang general ay agad na natakot at tumakbo palayo ng may panginginig sa buong katawan.
Sinabi ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, ngayon. Agad niyang ginalaw ang kanyang mga paa, at ang 30% speed blessing ng Sun and Moon Chankun Armor Boots ay na-activate. Gumamit siya ng kidlat na hakbang at nawala sa lugar sa isang iglap. Kasabay nito, tumama siya gamit ang Star Picking Hand at nilaslas gamit ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kaliwang kamay. Sa pamamagitan lamang. Ang pag-ataking ito, nagpakita siya sa likod ng tumatakas na general. Alam ni Yang Yiyo na ang espiritu ng pakikipaglaban ng general ay nasira. Ang mga taong nawala ng lakas sa pakikipaglaban ay walang lakas ng loob at ang kanilang mga katawan ay puno ng mga kapintasan, kaya sila ay maaaring patayin. Bilang karagdagan sa kanyang kalamangan sa bilis, lumitaw siya sa tabi ng tumatakas na general sa isang iglap, na maaaring ituring na isang sneak attack. Ang malakas na enerhiya ng Star Picking Hand ay direktang sinunggaban ang general mula sa himpapawid at inihagis ito sa lupa. Bang! Hindi. Ang tumatakas na general ay itinumba mula sa himpapawid ng walang anumang babala. Nang lumingon siya, nakita niya na pinatungan na siya ni Yang Yiyo ng espada, at napasigaw siya sa sakit. Puff! Gamit ang isang espada, direktang hinati ni Yang Yiyo ang general sa kalahati. Sa puntong ito, lahat ng tatlong general sa huling yugto ng Jindan na tinanggap ni Tang ay namatay, at daan-daang mga personal na sundalo ang nawala. 2 Jindan ang namatay sa kamay ni Yang Yiyo, at ang isa ay binaril sa ulo ng kanyang panganay na kapatid na si Bai Qi. Ang tunggalian sa pagitan ng mga master ay sa isang iglap. Sa isang kisap mata, tahimik na nagtulungan sina Yang Yiyo at Bai Qi at pinatay ang 2 general na tinanggap ni Tang. Alam ni Yang Yiyo na nagawa niyang patayin ang huling general dahil nakita ng kanyang panganay na kapatid na si Bai Qi na malapit na siyang kumilos, at sadyang umungol sa huling general, kaya sinira niya ang tapang ng general at binigyan siya ng pagkakataong palihim na atakihin siya at patayin. Masasabing may tacit understanding ang magkapatid nang magkatabi silang maglaban sa unang pagkakataon. Sa sandaling ito, naging napakapangit ng mukha ni Tang. Tinamaan siya ng malakas na suntok ni Bai Qi sa dibdib at nakaramdam ng kirot sa isang lugar. Sa isang kisap mata, nakita niya ang dalawa sa kanyang mga nasasakupan na pinatay ni na Bai Qi at Yang Yiyo ayon sa pagkakasunod-sunod. Napuno siya ng puot at gusto ng umatras. Alam ni Tang na wala siyang pagkakataong patayin si Yang Yiyo ngayon. Hindi niya kayang harapin si Bai Yuan ng mag-isa. Ngayong napatay na ang lahat ng kanyang nasasakupan, wala nang pagkakataon. Walang saysay ang manatili. Baka mawalan pa siya ng buhay. Si Tang ay maaaring maging Panginoon ng isang lungsod. Hindi siya simpleng tao. Sinamantala niya ang sitwasyon at lumipad. Pinanood ni na Yang Yiyo at Bai Qi si Tang na nawala sa ere bilang isang natitirang anino. Hindi na nila siya hinabol dahil alam nilang kahit gustong tumakas ni Jindan Dayuan ay hindi sila makakahabol. Gayunpaman, nalutas ang krisis at hindi na kailangan. Ngunit nagmula sa langit ang masamang boses ni Tang, na isang banta kay Yang Yiyo. Ang munting magnanakaw na si Yang Yian ay nakipagsabuatan sa angkan ng demonyo, gusto kong makita kung paano ka mamatay, at ang masamang puting unggoy, sa susunod na pagkikita natin, tiyak na huhugutin ko ang maputi mong balat at gagamitin ko ito bilang malambot na kumot, ang mga bundok ay nananatiling berde at ang tubig ay dumadaloy magpakailanman, maghintay tayo at tingnan. Unti-unting nawala ang boses ni na Yang Yian at Bai Qi, naiwan sina Yang Yian at Bai Qi na nagkatinginan. Pagkatapos ay ngumiti ng mapait si Bai Qi at sinabing, mahal kong kapatid, mukhang nalutas ko ang isang maliit na problema para sa iyo, ngunit nagdulot ako ng malaking problema sa iyo. Ang sombrero ng pakikipagsabuatan sa angkan ng demonyo ay hindi maliit. Kung hindi, maaari mo akong sundan sa Great Wilderness. Sa teritoryo ng angkan ng demonyo, walang nang ahas na ay bulika sa aking White Ape Mountain. Natigilan si Yang Yian at saka tumawa, kuya, minamaliit mo ba ang iyong kapatid? Haha, ngayon ay maaari kong patayin ang isang master ng yumaong Jindan sa paglilinang ng sinaunang Jindan, at maaari kong patayin si Yuan Ying sa hinaharap. Isinuot ko talaga itong sombrero, pero ano? Ang pinakamasama ay nabaligtad ko ang mundo ng bundok at dagat. Si Yang Yian ay puno ng pagmamataas. Kabanata 620 may buhangin sa aking mga mata. Mahal kong kapatid, mag-ingat ka. Marami pa ring eksperto sa sangkatauhan sa Mountain and Sea Realm. Nang makita ang kabayanihan ni Yang Yiyo at walang pakialam na tingin, hindi maiwasan ni Bai Qi na paalalahanan siya. Kuya, huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. By the way, bakit kayo nagkabalikan ni Hipag? Nagtataka si Yang Yiyo, maaari kayang sabihin ng kanyang kuya ang hinaharap. Medyo nahiya si Bai Qi nang marinig niya ang tanong ni Yang Yiyo. Pagkatapos ng lahat, ang monkey dudo ng kanyang Royal Highness na Crown Prince ay espiritong hayop ni Yang Yiyo, at hinihiling niya ang espiritong hayop ni Yang Yiyo. Well, kuya,
Nag-alinlangan si Bai Qi at nahihiyang magsalita. Sa oras na ito, natapos na ang digmaan, at si Bai Su, ang munting monghe, at ang magkapatid na Zhog ay nagsama-sama. Naiintindihan ni Bai Su ang kanyang asawa, kaya ngumiti siya at sinabing, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Yian, bumalik kami ng kuya mo dahil sa kanyang Royal Highness the Crown Prince, pero hindi ko alam kung papayag ka. Siyempre, hindi mahalaga kung hindi ka pumayag, pagkatapos ng lahat, ikaw ang amo ng His Royal Highness the Crown Prince. Kuya, hipag, anong pinagsasabi mo? Hindi na kailangang maging magalang sa pagitan natin. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin ng diretsyo. Nag-aalangan ka lang at hindi magiging masaya. Ngumiti si Yang Yian. Kung ganoon, sasabihin ko sa iyo. Nakangiting sabi ni Bai Su. Ate, sabihin mo lang. Si Yang Yian ay may malabo nang nahulaan sa kanyang puso, ngunit hindi niya alam kung ito ay tama, kaya hinintay niyang magsalita si Bai Su. Tumango si Bai Su at sinabing, sa kalagitnaan, biglang naalala ng kuya mo ang pamana ng lupaing ninuno ng Ape Clan natin. Usap-usapan na ang lugar na iyon ay ang pamana ng Monkey King. Maliban kung ang isa ay may bloodline ng Tongbi Macaque, hindi makapasok sa ancestral land ang ibang Ape Clan, kasama ang ating White Ape Clan. Kaya sinadya ng iyong nakatatandang kapatid na bawiin natin ang kanyang Royal Highness ang Crown Prince at hayaan siyang tanggapin ang mana ng lupaing ninuno. Kung may makukuha ba siya sa oras na iyon ay depende kung may pagkakataon ang kanyang Royal Highness the Crown Prince. Ang kanyang royal kataas-taasan ng Crown Prince ay napakahina ngayon. Kung makukuha niya ang mana ng Monkey King, ito ay magiging malaking pakinabang sa kanyang Royal Highness na paglaki ng Crown Prince sa hinaharap. Sana ay pumayag si Yio na ibalik namin ang kanyang Royal Highness ang Crown Prince sa Great Wilderness para subukan ang mana ng Ancestral Land. Natahimik si Yang Yio matapos itong marinig. Dahil dito ay medyo nadismaya si Bai Qi at ang kanyang asawa, ngunit sa wakas ay sinabi ni Bai Qi, dahil nag-aatubili kang bumitaw, magpanggap na lang na wala kaming sinabi ng iyong hipag. Nagsasayang ka ng oras mo. Baka magkaroon pa ng chance ang Crown Prince in the future kung susundin ka niya. Huwag mong pahirapan. Kabaligtaran ang iniisip ni Yang Yian ang sinabi ni Bai Qi. Tunay ngang nag-aatubili siyang bumitaw dahil nawala si Daor at wala pang balita sa kanya hanggang ngayon. Kung umalis si Hao Dudo, madidismaya siya. Kahit na palagi niyang binubugbog at pinapagalitan si Hao Dudo, talagang gusto niya si Hao Dudo sa kanyang puso. Ang pambubugbog at pagagalitan ay isa pang uri ng pangangalaga. Kung hindi, maaaring nilamon ni Hao Dudo ang napakarami sa kanilang mga elixir at likas na kayamanan. Pagkatapos ng bawat pagdadalisay ng elixir, palaging nag-iiwan ng bahagi si Yang Yian para kay Daor at Hao Dudo. Hindi lang dahil sa sinabi ng amo. Kung ito man ay ang Flying God Mink bloodline ni Daor o ang Tongbi Ape bloodline ni Hao Dudo, ang mga tagumpay sa hinaharap ay nakatakdang maging mga hindi pangkaraniwang pamumuhunan. Higit sa lahat, pagkatapos na makasama ang mga espiritong hayop sa mahabang panahon, mayroong pagmamahal. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi kailanman itinuring ni Yang Yian ang Daor at Hao Dudo bilang mga alagang hayop, ngunit mga kaibigan at kamag-anak. Sa pagsasalita tungkol sa Daor at Hao Dudo, sinamahan nila siya sa kalsada ng paglilinang sa pinakamahabang panahon, at ang damdaming ito ay hindi mapapalitan. At alam din niya na mahirap para sa isang likas na prehistoric alien spirit beast tulad ni Hao Dudo na lumaki sa pamamagitan lamang ng pagpapakain sa kanya ng mga elixir at natural na kayamanan. Iminungkahi ng panganay na kapatid na si Bai Qi at ng kanyang asawa na dalhin si Hao Dudo sa lupaing ninuno ng Great Wilderness Monkey upang makuha ang mana ng Monkey King. Ito ay isang magandang bagay para sa Hao Dudo. Dahil nakapasok na sila sa pagsasanay at itinuloy ang mas mataas na antas ng Taoismo, ito ay karapatan ni Hao Dudo. Bilang isang master, hindi niya ito dapat pabulaanan, ngunit dapat itong suportahan. Marahil ito rin ang pagkakataon ni Hao Dudo. Si Yang Yian ay hindi makasarili na tao. Umaasa din ako na si Hao Dudo ay maaaring magkaroon ng magandang landas ng paglago. Hindi niya ipagpaliban ang isang magandang pagkakataon para kay Hao Dudo dahil sa kanyang pagkamakasarili, kaya nagmamadali siyang nagsabi, Kuya, masyado kang maraming iniisip. Kung mayroon talagang mana ng Monkey King, ito ay isang pagkakataon para kay Hao Dudo. Gusto ko ito. Kaya paano ako mag-aatubili na isuko ito? Natuwa si Bai Qi, Kuya, sang-ayon ka ba sa sinabi mo? Ito ay isang magandang bagay para kay Hao Dudo. Bakit ako hindi sumasang-ayon? At saka, magaan ang pakiramdam ko na kasama mo si Hao Dudo, kapatid, kaya natural akong sumasang-ayon. Nakangiting sabi ni Yang Yio. Bai. Mataimtim na sinabi ni Qi, Kuya, huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko sa iyo na kahit isakripisyo ko ang aking buhay, paprotektahan ko ang kaligtasan ng kanyang maharlikang prinsipe ng korona. Naririnig niya ang pag-aalala sa puso ni Yang Yio, kaya dali-dali niya itong ginagarantiya.
Kuya, grabe, sabi ni Yang Yiyo. Siya ay natural na nagtiwala kay Bai Qi, at hindi dahil sa silang dalawa ay gumawa ng makalangit na panunumpa at sinumpaang magkapatid. Batay lamang sa katotohanan na nakaharap niya ang daan-daang tao at nakipaglaban upang iligtas ang kanyang sarili ngayon, hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos ay ipinatawag niya si Hao Dudo mula sa espasyo ng Chen Kunpot ng may pag-iisip. Tumili. Pagkalabas ng unggoy na si Dudo, tumili ito at tumalon sa balikat ni Yang Yiyo. Hinawakan ni Yang Yiyo ang unggoy na si Dudo mula sa kanyang balikat at hinawakan ito sa kanyang mga bisig, nakangiti at sinabing, "Idiot monkey Dudo, maaari ba akong makipag-usap sa iyo?" Squeak, ang unggoy na si Dudo ay tumili na may hindi natural na tingin sa kanyang mga mata. Ito ay hindi tulad ng kanyang karaniwang amo. Bigla siyang naging malumanay na hindi naman siya nakasanayan. "Makinig, sinusundan mo ang aking panganay na kapatid na si Bai Qi sa Great Wilderness. May pagkakataon para sa iyo doon. Dapat maging masunurin ka kapag sinusundan mo siya. Hindi ka dapat gumawa ng gulo. Hindi mo dapat basta-basta inaasar ang mga babaeng unggoy, kung hindi ay mabubugbog ka. Pagkatapos mong umalis, kailangan mong magsikap." Sa oras na ito, si Yang Yiyo ay parang isang masungit na matandang lola na nagtuturo sa kanyang apo na maglakbay sa malayo. Nagsalita siya ng napakamasungit, ngunit puno ng pag-aatubili. Sa una, ang unggoy na si Dudo ay napakaaktibo, ngunit dahan-dahan, ang unggoy na si Dudo ay tumili, kumawala mula sa mga braso ni Yang Yiyo, tumalon sa kanyang mga balikat, at mahigpit na hinawakan ang baluti ni Yang Yiyo, ibig sabihin ay hindi siya aalis. Ang unggoy na si Dudo ay matalino na ngayon at naiintindihan na niya ang bawat salitang sinabi ni Yang Yiyo. Squeak, ang unggoy na si Dudo ay umiyak ng umiyak. Namula ang mga mata ni Yang Yiyo, ngunit naunawaan niya na ang unggoy na si Dudo ay nagmamakaawa sa kanya na huwag itong itaboy, at ito ay magiging masunurin sa hinaharap at hindi magdudulot ng gulo sa amo nito. "Huwag kang magsalita, hindi kita itinataboy, hinihiling ko lang na sundan mo ako sa tribo ng unggoy para mahanap ang pagkakataon mo, huwag kang mag-alala, pupunta ako sa Great Wilderness para hanapin ka kapag nahanap ko na si Daor." Tumili. Si Yang Yiyo ay pinutol ni Hao Dudo bago niya natapos ang kanyang mga salita. Umiling-iling ang kanyang maliit na ulo na parang tambol ng kamay, na nagsasabing, hindi ako pupunta kahit saan, susundan ko lang ang aking Panginoon." Sa pagtingin sa mga luha sa mga mata ni Hao Dudo, napabuntong hininga si Yang Yiyo sa kanyang puso, sino ang nagsabi na ang mga espiritong hayop ay walang awa. Ito ay pagpapala ni Yang Yiyo na magkaroon ng espiritong hayop na ito sa buhay na ito. Ngunit alam niya na si Hao Dudo ay dugo ng prehistoric alien species, kailangan niya ng mas malaking yugto, at ang pagsunod sa kanya ay isang paghihigpit. Pinigilan ni Yang Yiyan ang kanyang kalungkutan at sumigaw, "Ang mga espiritong hayop ng ibang tao ay nakikipaglaban sa mga espiritong unggoy, ano ang tungkol sa iyo? Ikaw at si Daor lang ang marunong maglaro sa buong araw. Sa tuwing may problema ako, hindi ba't hiniling ko na itago mo? Alam mo bang napaka-inutil mo? Bilang isang espiritong hayop, hindi mo pinoprotektahan ang iyong Panginoon, ngunit kailangan mo akong protektahan ka. Ngayon may pagkakataon na para lumaki ka, bakit hindi ka pumunta? Umalis ka na dito dali, hindi ko gusto ang isang espiritong hayop na walang kakayahan sa hinaharap, go." Umungol si Yang Yiyan, hinawakan si Hao Dudo mula sa kanyang balikat, inihagis siya ng diretso kay Bai Qi at sinabing, "Kuya, mauna na ako, magkikita tayong muli sa hinaharap, mangyaring disiplinahin ang hanggal na ito para sa akin." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Yang Yiyan at umalis nang hindi lumilingon. Squeak, napaiyak si Hao Dudo, tulad ng isang bata na iniwan ng kanyang mga magulang, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya hinabol ni Hao Dudo. Bilang isang espiritong hayop, natural na naiintindihan nito ang bawat salitang sinabi ni Yang Yiyan. Ang mga tili ay marahil ang pangako nito kay Yang Yiyan, talagang lalakas ako. Pinagmasdan ni Bai Qi si Yang Yiyan na determinadong umalis, nag-aalangan na magsalita. Alam niya na talagang nag-aatubili si Yang Yiyan na iwan ang kanyang Royal Highness the Crown Prince, kaya tumalikod siya at umalis nang hindi man lang nagpaalam. Napabuntong hininga, kinuha niya ang kanyang asawa at si Hao Dudo at pinanood na umalis si Yang Yiyan at ang iba pa. Si Yang Yiyan ay talagang hindi nang ahas na kumilos, at hindi naglakas loob na umiwas, dahil natatakot siyang mag-atubiling makipaghiwalay kay Hao Dudo, kaya sinadya niyang isumpa si Hao Dudo sa pagiging inutil. Nang tumalikod siya at umalis, nanginginig ang buong katawan niya, at narinig niya ang mga tili ni Hao Dudo, na nagpabilis sa kanyang paglalakad. Umuungol. Isang malinaw at mahabang alulong ang narinig sa likod ng isang tao, at nagulat si Yang Yiyan. Alam niya na hindi ito ang sigaw ng kanyang nakatatandang kapatid na si Bai Qi, ngunit ang boses ni Hao Dudo. Matapos nakawin ni Hao Dudo ang dugo ng espiritual na peach mula sa Chen Kunpot at umunlad at nagising, nagkaroon siya ng maringal na dagandong.
Siyempre, tumili pa rin ito sa normal na komunikasyon. Nang marinig ang boses na ito, hindi na napigilan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, na agad namang namula. Naunawaan niya na ang mahabang alulong na ito ay si Hao Dudo na nagpapalam sa kanya. Hindi nang ahas na lumingon si Yang Yiu, at binilisan ang kanyang lakad. Ang munting monghe at ang dalawa pang sumunod na malapit sa likuran niya. Makalipas ang mahigit kalahating oras na paglalakad, medyo mabigat ang kapaligiran. Ang munting monghe ay sadyang tumawa at nagsabi, "Boss, ikaw ay isang may sapat na gulang, at ikaw ay umiiyak. Magwala ka, may buhangin sa mata ko," nakangiting saway ni Yang Yiu. Sa wakas ay naibsan ng mapang-ipang kapaligiran. Biglang sinabi ni Zhu Kong, "Tingnan mo, ang lungsod, nakarating na tayo sa Sanshio City." End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.